Papa, ang isda natin. Baka patay na ba siya? Yang Xiaohuo. Ang dami mong masamang hula. Ang isda natin. Halos kasi mong napagsabihan. Pati lahat mamamatay. Patay na naman isa. Papa, hindi dapat kainin ng patay na isda. Kung kakain baka magdumi tayo. Tahimik ka. Sino ba ako bilang papa? Ang tiyan ko, gawang ginto. Kahit kumain ako ng putik, hindi ako mag-aalburuto. Papa, talaga bang nanghina ang tiyan mo? Ang siratingin mo. Napatunay ang tama ka kung hindi ako makalabas ng tinda ngayon. Sisisi ako sa masamang hula mo. Huwag kang mag-alala, Papa. Kung hindi ka makalabas, magtinda, tutulungan kita. Siyang Xiaohuo, huwag kang magbiro. Ate, kumain ka na lang ng kaunti. Hindi ka na kumakain ng ilang araw. Mrs., kain ka man lang ng kaunti. Obo, ginang, hindi na maaaring bumalik ang yumao. Sana ay nasa langit siya ng may kapayapaan at siguradong hindi niya gusto na makita ka nasa ganitong kalagayan. Ikaw pa ang may gana magsalita. Ang mga doktor ninyo, nagpapasasweldo lang ba kayo? Si Kuya, binigyan kayo ng napakaraming bayad, pero di niya magamot ang anorexia. Ginom pinsan, ginawa na ng aming ospital ang lahat. Lahat ng doktor sa buong Longcheng ay nagpatingin na sa ginang, pero wala ring nakakahanap ng lunas. Para sa ganitong kaso, wala na kaming magagawa. Kung ganun, anong gagawin natin? Paano na tayo ngayon? Narinig ko, ang luto ng silver-faced kusinero ay napakahusay at malamahika. Bakit hindi? Hanapin niyo siya, baka sakali malunasan ng sakit ng giman. Pero ang silver-faced kusinero ay palaging nagtatago at mahirap hanapin. Kung gusto siyang mahanap, hindi yon madaling gawin. Kuya, ako na ang maghanap ng kinaroroonan ng silver-faced kusinero. Kahit kailangan kong maghukay sa lupa, hahanapin ko ang silver-faced kusinero. Sir Jiang, ang sistema ng pagtunaw ng madam ay unti-unting kumukupas. Kung ipapagpatuloy lang siya sa glucose, maliwanag na hindi na siya titibay. Kailangan nating magmadali sa paghahanap sa silver-faced kusinero. Kung hindi, Ngayon na ay, kailangan nating maghanda ng backup plan. Ipahayag ninyo, ang makapagbigay ng balita sa NASA ng silver-faced kusinero ay bibigyan ng 1 bilyon na gantimpala. Maglunsad din tayo ng Chef God Competition. Ang mananalo nito ay tatanggap ng 100 bilyon na premyo. Xiaohuo, nasaan ang papa mo? Si Papa, nagkasakit ng tiyan. Ako na ang magtitinda. Oy, batang babae. Ang fried rice ni Liu Dachuan. Kaya mo ba talaga yan? Mabilisan mo? Tawagin ang papa mo pabalik. Baka mapalo ka. Ang luto mo, Hindi namin kayang kainin yan. O nga pala, Nagka-diarrhea ang papa mo. kasi kumain sila ng sinangag na niluto mo. Hintayin ninyo ha, matatapos ko lang. Huwag kayong bumalik. Huwag na kayong bumalik ha. Sinasabi nilang aso kami. On bango, Jiang Xiaohuo. Pahingi ng isang sinangag. pahinga. Ang bango ng sinangag ni Jiang Xiaohuo. Ako ang unang dumating. Ikaw, unahin mo ako. Kanina, sinong nagsabi? Sinong tumingin pabalik? Aso siya! Jiang Xiaohuo, unahin mo ako ng isang order. Okay ba? Huwag magmadali. Huwag magmadali! Nagluluto pa si Jiang Xiaohuo. Tito, ang bilis mong kumain. Baka mabulunan ka. Bigyan mo ako ng tubig. Tito, dahan-dahan ka. Baka ikaw din ang mabulunan. Ikaw! Nabulo na siya. Ate! Uvag, Punso! Pakiusap. Tigilan mo na ang kakayahan mo. huwag ka na magsalita, okay? Jiang Xiaohuo. Ikaw na naman ang nagdulot ng gulo.
Pasensya na mga tao. Hindi marunong magluto si Jiang Xiaohuo. Napachoke pati ang lahat. Okay lang, sisimulan ko na. Gagawa ko ng libre pang isa para sa lahat. Oy, bakit ka bumalik dito? Hindi namin kakainin ang niluto mo. Lao Liu, Simula ngayon ang lulutuin mo. hindi na namin kakainin. Kakainin na lang natin ang niluto ni Jiang Xiaohuo. Jiang Xiaohuo, nagulo ka na naman. Papa, sinisisi mo ba ako? Kung hindi dahil sa Papa, kumain ng fish baby ng isda at sumama ang tiyan niya. Dahil doon, tamad magluto si Jiang Xiaohuo. Jiang Xiaohuo, ikaw pa, may mukha ka pang magsabi. Ang sakit ang tiyan ko. May kaugnayan ba yung sa isda? May kaugnayan ba? Bakit nga naman? Dahil yun sa bunganga mo. Jinx na bibig. Mabawasan ka ng magsalita. Ang bibig mo parang may sumpa. Papa, hindi ito makatwiran. Paano kung sabihin kong, Papa, agad sasakit ang tiyan? Papa, sasakit ba ang tiyan mo? Ikaw! Ang tiyan ko. Papa, Tahimik ka, munting paborito. Huwag ka nang magsalita. Papa, hindi pwede hindi magsalita si Jiang Xiaohuo. Hindi tumitingin si Papa pag tumatawid. Baka mabangga siya ng sasakyan. Papa, Ang malas mo naman. Teka, lolo ka na ba? Hindi ka ba nakakakita? Teka, lolo ka na. Sadyang lapitin mo ako, ano? Hindi ba? Sinabi ko ba, bawal magtinda sa ilalim ng Tianxia-lu. Walang pwesto para sa kalyehan. Hindi pa rin namin nahanap ang silver-faced kusinero. Sobra na ang stress ko. At nandiyan ka pa para magpasakit. Wala. Ako ang may bulag na mata. Hindi ko sinasadya talaga. Chi Xiao. masamang tito, hindi ka patas. Sabi ni Papa, pag nakabangga ka ng tao, dapat umamin at magsabi ng pasensya. Munting paborito. Tigilan mo nang magsalita. Gusto mo ba na humingi ako ng tawad? Sapat na ba itong paghingi ko ng tawad? Matandang tao, kumain ka sa harap ko? Sige, lumaluhod na ako. Si Jiang Xiaohuo, bata pa siya. Huwag kang makipagdiskurso sa kanya. Walang karanasan na. Papa, huwag mo siyang luluhodin. Ikaw ang masamang tao. Bakit mo ako binubuli, Papa? Binubuli ko siya. Talaga ba? Bakit hindi ko alam yan? Sino ang nakakita na binubuli ko siya? May nakakita ba? Wala. Ikaw! Nagsisinungaling ka. Mag-ingat ka baka kidlat ang tumama. Pass away. Ang liwanag ng araw ngayon, saan naman manggagaling ang kidlat? Gusto mong patayin ako ng kidlat? Sumunod ka, isang kidlat lang at tingnan natin. Kino. Ginoong Chi, ayos ka lang ba? Gino! Nalalapit ka ba? Kayo-kayong dalawa, parang ayos na ba ako? Anong tinatanaw mo? Hawakan ninyo ang batang yan! Dalhin ninyo pabalik sa akin! Hihiganti ako ng todo sa kanya! Huwag ninyong saktan ng anak ko. Halika rito. Papa, Jiang Xiaohuo, batang yan! Ayusin kita! Tigilan ninyo! Iyan ang matandang ginan ng Jiang. Ilang beses ko na bang sinasabi? Huwag kang magulo sa labas. Hindi ka talaga nakikinig. Matandang ginang! Sinasabi nyo na ako raw ang magulo. Tingnan ninyo, ano na ang itsura ko? Sapat na ba yan? Magmadali kang pumunta sa ospital. Hintayin ninyo yan! Mahigpit ang pagpapalaki sa pamilya Jiang. Bakit na ba tanging si Chi Xiaocheng? Biniyayaan ng labis na pagkaalagad. matandang ginang. Salamat po. Hindi ninyo alam yan, di ba? Ang panganay na ginang ng Jiang, si Qi Shui, yay si Qi Xiaocheng, isang nakababatang kapatid lang. Magkapatid silang dalawa mula pagkabata at magkasandigan sila sa buhay. Kahit na. Itong Qi Xiaocheng, tarantado siya, pero kay ate niya palaging sumusunod sa kanya. Talagang sunod-sunuran. Kaya ang matandang ginang, pinapabayaan siya. Pero hindi dapat sobrang pagpapalubag. Salamat po, matandang ginang. Sapat lang. Xiao Cheng, pasensya na po sa abala namin. Ayos lang kung hindi kayo nagagalit. Lola, anong nangyari sa'yo? Wala naman. Matagal na niyang hikayan. Uminom ka ng gamot. Lola, ano ka na naman? Hindi ba? Munting paborito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano.
Medyo mahina na ang alaala ni Lola. Di na niya makita ng maayos ang label. Alin ba talaga ang gamot para sa hika? Lola, ito yan! Paano mo nalaman? Iba ang pang-amoy ni Jiang Xiaohuo kaysa sa iba. Isang amoy lang, malalaman na niya. Talagang ayos na siya. Aba, munting bata. Ngayon, salamat sa'yo. Walang anuman, Lola. Ang bait mo. May pupuntahan pa si Lola. Umalis muna ako. Papa, okay ka lang ba? Jiang Xiaohuo, wala akong malalang problema. Pero kailangan kong pumunta sa ospital. Anong gagawin natin? Papa, ang hirap ng pamilya natin. Wala ba tayong pera para gamutin ka, Papa? Tama na yan. Mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Papa. Ako na lang ang tatawag sa'yo na Papa, okay? Ikaw na ang tunay kong Papa. Ang bibig mo parang may magic. Ngayon na nasabi mo yan, talaga namang wala na tayong pera. Anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Ang bunganga ni Jiang Xiaohuo, makakamatay ba siya? Makakamatay ba? Tia, Huwag mong sabihan yan. Papa! Hindi ka naman mamamatay, di ba? Jiang Xiaohuo, tigilan mo na ang pagalog. Hindi namatay ang papa mo. Dalhin agad sa ospital. Nakakainis na bata! Masamang tito! Tinatawag mo ba ako? Saan ka lumitaw? Masamang tito! Bakit ka balot ka sa bandage mula ulo hanggang paa? May mukha ka pang magtanong? Kung hindi dahil sa iyo, natamaan na ako ng kidlat. Masamang tito! Tinamaan mo si papa ko! Kailan mo ibabayad ang gastusin sa doktor? Ipadala mo na! Sa panaginip mo lang! Unggoy, ganyan mo akong ginawa at gusto mo pa ng pambayad sa doktor? Masamang tito! Huwag kang magalit ha! Ginaluto ko para sa iyo ng sinangag para kainin mo! Huwag mo akong banggitin ng sinangag. Nagagalit agad ako kapag sinabing sinangag. Ilang beses ko lang sinabi, huwag kayong magbenta sa labas ng Tianxia Lu. Sinangag. Binabababa ninyo lang ang antas ng aming restoran. Anong basurang sinangag yan? Nangaas pa kayo magtinda sa labas ng Tianxia Lu ko. Magtinda kayo naman sa iba. Ang kulit mo! Lasa ni Mama. Kumusta? Masarap di ba? Hindi masarap. Hindi talaga masarap. Gagawing lanay ako. Bakit ka ganito? Ginawa ko tong pagkain ng sarili kong kamay. Ganito lang ako. Anong magagawa mo sa akin? Sobra ka na. Ang pagkain nito sana ay para kay Wang Kai. Dahil hindi man nakain ni Wang Chai. Sinabi mo ba na ang pagkain nito sana ay para sa aso na kinain? Hindi lang pagkain. Pati ang palanggana para kay Wang Chai rin. Nakakainis na bata. Huwag kang sobra-sobra. Masamang tito! Nasa ospital ang papa ko ngayon. Nagiintay ng pera para mailigtas siya. Pakiusap na. Magbayad ka naman ng kaunti para gumaling ang papa. Lokong anak, gagawin mo pa ako madaya para sa pera. Walang mangyayari. Tamang na, umalis ka na. Masamang tito! Kung hindi mo babayaran si Jiang Xiaohuo, isusumpa ka ni Jiang Xiaohuo na magdudumi ka. Ang bibig ni Jiang Xiaohuo, mahalik at epektibo yan. Walang kwenta kang bata, nagsisinungaling ka. Masakit ang tiyan ko. Kakailanganin kong pumunta sa banyo. Banyo, kailangan kong pumunta sa banyo. Chef Got Competition! Premyo Sus Billion! Ilang zero ang nasa likod? 110,000. Wow! Pwede nang mabangga si Papa ilang beses na. Nagpasiya na ako. Gusto kong maging Chef God. Kapag naging Chef God ako, hindi na ako matatakot na mabangga si Papa ng kotse. bata. Tumigil ka at maglaro ka na dito. Hindi pwede kang magloko. Bakit hindi mo ako pinapayagan sumali sa paligsahan? Papapasok ako. Tumigil ka at maglaro ka na. Hindi ka pa kasing taas ng kalan. Anong Chef God competition ang sasali ka? Batang pasaway. Dito hindi to lugar para maglaro. Mas mabuti umuwi ka at maglaro ng putik. Hindi nila ako pinapasok. Ang inis ko. Magandang araw, matandang ginang. Lola, dumating ka na. Ay, batang babae, ang swerte naman. Halika na.
Anak, huwag mapuwersa matandang ginang. Halika rito. Sige na, hayaan ninyo siyang pumasok at tumingin anong masama sa kasiyahan. Matandang ginang. Hindi lang siya pupunta para manood. Pupunta siya para sumali sa patimpalak. Marunong ka bang magluto? Oh! Marunong ako ng sweet and sour pork, stir-fried foie gras, braised steak, chicken with golden bamboo shoots, braised pork with dried bamboo shoots, faux choux golden roll. Ang galing naman. Lola, isama mo na. Ako pumasok na. At sumali sa paligsahan na. Kung walang sunog mayon, dapat ganito nakasidad si Nian ang kalino at liksi ng batang ito. Nakakatuwa siya. Baka makita ni Kiswe itong bata at gumaan ang loob niya. Lola, isasama ka niya sa paligsahan. Yeah! Ang saya! Wow! Jiang Xiaohuo, may ayusin pa si Lola. Huwag kang lalayo ha. Hindi ako tatakbo. Promise! Bibigyan pa ko ng titulo na kusinero. Ang bait mo. Upuan ng mga hurado. Paano ka nakalusot rito? Nakakainis na bata. Akala ko, nasan ka ba? Aha, nandito pala. Bitawan mo ako! Bitaw! Unggoy ka, kinukontrata mo na ang pera ko. Papatayin kita. Unggoy, ikaw parang aso nga. Baduy na tito! Tinamaan mo si Papa ko, bayaran mo! Di naman kong tatay mo. Swerte yan para sa tatay mo. Akala mo babayaran kita? Panaginip lang yan. Umalis ka na! Nahirapan ng Chef God competition. Bubuksan ko ang balat mo. Hindi pala basta-basta si Jiang Xiaohuo dito siya para sumali sa paligsahan. Unggoy ka talaga ikaw na nagbebenta ng pinirito na kanin. Ano kang kalahok sa paligsahan? Huwag kang makialam! Magsisimula na ang paligsahan. Hoy bata! Hintayin mo ako. Pagtapos ng kompetisyon, makikita mo kung paano kita hahantungan. Kuya Jingchuan. Narinig ko sa Chef God competition na ito, ang premyo ay walang katulad. Umaabot ito sa 100 billion. Basta magagaling ang sakit ni Chiswe, wala yan 100 bilyon. Kuya Jingchuan, ang bait mo talaga kay Ate Chiswe. Kung makakahanap ako rin na katulad mo, Kuya Jingchuan, na magaling na lalaki. Makakahanap ka rin. Masakit ang ulo ko. Han Yushin? Kung hindi ka komportable sa hurado ng Chef God competition, hindi na kami magpapahirap sa'yo. Ay, Kuya Jingchuan, hintayin mo ko. Mga manonood na inaabangan ng lahat. Guan Yuan, ang inaabangan ng lahat. Ika-13 Chef God Competition ay magsisimula na. Ngayon, ako magpapaliwanag sa inyo sa live na pagkomento. Unang papasok ngayon ay bilang kinatawa ng mga kusinang East, West, South, North, Zheng Xiaolong. Si Zheng Xiaolong ay mula sa Longcheng, isang kilalang master ng Hangzhou cuisine. At may 4 na bituin ng Michelin na antas nang galing sa pagluluto. Ang kanyang Longjing shrimp at ang Westlake vinegar fish ay talagang kahanga-hanga. Hala, hindi ba si Zheng Xiaolong yon? Isa siya sa mga pinakamagagaling na chef sa Longcheng. Di ko inakala na ang unang papasok ay ganitong bigating tao. Sobrang excited ako sa mga susunod na kalahok. Naku, grabe! Ang pangalawang contestant naman ay isang Michelin 5-star chef, ang matandang kusinero Chu Nanxuan. Kilalang kilala bilang shaver of bones. May napakabilis na blade technique, flying swallow knife. Halos walang kapantay. Di akalain sa buhay ko na makikita ko pa si Old Chef Chu na nagluluto. Seryoso, siya na si Chu, ang chef na alamat. Mama, nantagumpay ako! Nakita ko na rin finally si living legend na Chef Chu. Hindi ko inakala. Nandito si Chu Nanxuan, ang matandang kusinero. Ang gulat! Grabe, sobra talagang nakakagulat ito. Pwede pa ba itong mas nakakagulat? Anong karangalan? 4 na dakilang kusinero mula sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Kinatawa ng lahat. At si Chu Nanxuan, naglalaban sa iisang entablado. Sayang,
hindi natin nakita ang bagong sikat na kusinero, si Song Juming. Tara, silipin natin. Ang susunod na kalahok ay walang pangalan ang lumabas. Isa siyang mandamang nakasuot na kusinero. Sino to ha? Nakasutang maskara pa. Naghahanap ng pansin yata. Mukhang ordinaryong contestant lang siya. Wala namang espesyal. Ngayon naman, tingnan natin ang susunod na kalahok ay ang batang si Jiang Xiaohuo. Talagang bata pa siya. Bakit kayo tumatawa? Huwag kayong tumawa. Batang kalahok. Baka nagkamali ka ng lugar, anak. Muli, anonymous na kalahok. At isang batang sumasali pa. Baka nagpapatawa lang silang dalawa. Sa palagay ko, sa paligsahan na to, sila ang unang mapapalayas. Batang ulupong! Talagang kailangan pa bang magpakahiya ka? Sobra na kayo! Kung pahihiyain ninyo pa si Jiang Xiaohuo, mamaya maglalagnat siya. Hindi siya batang ulupong. Ano ba kinalaman ko dito? Gagawa na ako ng seryoso. Saan napunta si Acheng? Kuya ning asawa, lalabas lang ako. Pupunta sa banyo. Ngayon, ang lahat ng kalahok ay pumasok na sa entablado. Ang kompetisyong ito ay talagang puno ng mga eksperto. Siksikan ang talento rito. At ito pa lang ang may pinakamalaking premyo sa kasaysayan. Asahan ninyo, ito ay 100 bilyon. Walang patumpik-tumpik. Abangan natin ang mangyayari. Wala pang buhok. Tapos naglakas loob, sumali. Lolo, ayaw mo ba akong sumali? Takot ka bang makipagsabayan sa akin? Batang ulupong. Akala mo ba epektibo ang pang-iinstiga? May epekto ba? Wala ba? Siyempre, may epekto. Batang ulupong, ano ka ba? Dinagalaw mo pa ako ng ganito? Ako? Sa loob ng 30 taon ay namayani sa mundo ng pagluluto. Tinikilalang ama ng timog na lutuin ang pinakamatandang maestro, punong kusinero ng state banquet. Ano ka pa ba ngayong iyon? Aakalin mong makikipagsabayan ka sa akin? Kahit pauwin pa kita at mag-aral pa ng 20 taon, hindi ka pa rin katapat ko. Lolo, pagkalipas ng 20 taon, dapat pastay ka na sa kabilang buhay. Ikaw munting duwende. Marunong ka ba makipagsalita? Lolo, sobra ka namang galit, hindi siguro. Nagsimula na ang kompetisyon. Opisyal na nagsimula ang paligsahan. Ang unang round na yon ay ang signature dish. Ipakita ninyo ang inyong galing. Ang bango naman sa ni Chef Zeng ang longjing. Nakakabighani talaga ang bango. Kahit amuyin lang, sarap na sa damdamin. Ngayon ko lang naranasan kung ano ang ibig sabihin ng mabangong 10 tiang. Sobrang galing. Talagang walang kapantay. Alam naman ng lahat. Bilang kinatawan ng 4 na tanyag na kusinero si Zhang Xiaolong, hindi lamang sa lutuin, kundi sa mga naabot niyang tagumpay. At siya pa nga ay isang master ng tsaa. Ang paborito niyang putahe ay ang Longjing Shrimp. Ito pa ang pinaka-ebanghelyong kombinasyon ng kakayahan sa kusina at tsaa. Anong ginagawa ng batang ito? Nagtataba siya ng prutas ba? Ano ba yung biro na yan? Ito ang Chef God Competition! Kung ang paghiwa ng prutas ay tatawaging kusina, baka pwede na rin akong sumali sa Kusinero Grand Championship? Mukhang ang ating contestant na Jiang Xiaohuo kailangang i-level up ang skills niya. Sa ganitong importanteng paligsahan, nagtatabas-tabas pa siya ng prutas. Nagtatabas ng prutas? Nagbibiro ka ba rito? Tingnan mo ang kanyang clumsy na kilos halata na hindi marunong magluto. Pero ito hindi pangit. Amoy pa lang, ang bango. Bumubukas ang aroma ng tsaa. Kuya Jiang Jingchuan, masarap ang shrimps na to. Tikman mo naman. Tama, kompleto ang kulay, amoy at lasa. Ihain na natin para matikman ng Young Madam. Kuya Jiang Jingchuan, tingnan mo nga. Paano posible yan? Naku naman! Ito. Buto na lang ang natitira sa isda.
Bakit gumagalaw pa rin? Panaginip lang siguro to. Paano posible? Talaga bang ang bilis ng pagpipisa ni Master Chu na hindi mapansin ng isda na patay na pala ito? Napakabighani nito. Anong klase ng kamangha-manghang pagpipisa ito? Parang Himalayan. Ang sashimi na niluto ko, si Chu Nang Xuan, tiyak na ang pinakamahusay sa Chef God competition. Pinakasarang sangkap talaga. Dagdag pa, ginugol ko ang kalahati ng aking buhay para sa aking lihim na sarsa. Ang pagkain ito ko ay tinawag kong Tieng Wai Fei Xian. Batang babae, anong mayahambing mo sa Chef God competition? Anong lihim na sarsa yan? Langis lang yan. Oyster sauce. Pulot pukyutan lang nga ng sesame at wasabi. Hala, apu-hapay ko. Tigil mo na yan. Paano mo naman nalaman ang lihim na sarsa ko? Lolo, wala ka bang ilong? Amuyin mo lang. Di ba malalaman mo na? Ano? Kahit yan kaya mong amuyin, naamoy mo ba? Taong aso ka ba? Sobrang talas ng pang-amoy. Mga hurado, ang kutahe ko. Tieng Wai Fei Xian, tikmang ninyo. Sobrang sariwa. Sariwa at walang amoy isda. Hala, pahingi rin. Huwag ka nang tumikim. Ang sikreto ng linamnam ng isda ay ang ganap na kasariwaan. Ihatid na kay Kiswe. Kusinero Chunan Swan, hindi pa nawawala ang kanyang galing, pero hindi ka hanga-hanga. Sino ka ba? Nagkukubli ka. Ayaw mong ipakita ang mukha mo. Ikaw karapat. Dapat ka bang humusga kay Chunan Xuan? Sino ka ba talaga? Hindi ko alam kung may pagkakataon ba na makita ang iyong kagangalan. Mga hurado, ang putahe ko, Longfeng Chengxiang. Ano sa tingin ninyo? Chef God competition. Wow! Dragon! Diyos ko! Anong lasa to? Ang bango naman. Pakibuhay, isang kagat lang. Isang kagat lang, please. Gagawin ko kahit ano para lang makakain. Naku, ano bang nakikita ko? Anong klaseng husay ito? Kaya pa niyang magdulot ng ganitong kakaibang tanawin. Ang bango niya talaga. Ngayon siguro kakain si Kiswe, di ba? Nakakainis ang maldita ni Chiswe. Wala na ba siyang pag-asa? Imposible. Hindi pwedeng. Hindi talaga posible. Makagawa ng ganitong klase ng putahe na ganitong antas. Hindi siya pwedeng maging isang walang kilalang tao. Sino ka ba? Talaga? Bidis! Dalhin ninyo agad yung Longfeng Chengxiang! Ihay ninyo ito kayong madam. Sandali! Yung pangli Jianxue. Ko! Hayas na! Bata, ang fruit platter mo, ilagay mo muna sa gilid, okay? Di mo ba nakikita ang mga obra ng mga maestro? Ang mga pinuputol mong prutas, pakainin mo na lang sa nanay mo. Anong klaseng tangli jianxue, to? Hindi ba candied snow pear lang yan? Hangli Jianxue. Ang pangalan nito medyo kakaiba. Pero bata, baka hindi bagay sa okasyong ito. Mas mabuti, wag na. Tito, hindi mo ba susubukan? Masarap ito! Ayos lang. Anong susubukan mo? Hindi ka pa ba nakakaintindi? Ang ginawa mong Tangli Jianxue ay basura. Walang hurado ang magpapahalaga dito. Basura ang putahe mo. Maliban na lang kung siya ang nanay mo. Ito rin ay mula kay Jiang Xiaohuo. Isang taos-pusong pagbibigay, dalhin ninyo rin para tikman ng misis. Sandali. Ang glasa nito. Sino ang gumawa nito? Kakailanganin kong makita siya ngayon din. Mga manonood, ang Chef God competition ay talagang nagpapasabik sa akin. Umaalab ang dugo ko. Ang napakalaking premyong 100 bilyon. Sino kaya ang susungkit nito? Hintayin natin ang sabay. Maliit ang tsansa ko ngayon. Lakas ng kalaban dito sa paligsahan. Ito. Maliban sa batang iyan.
Kahit ang kay Zheng Xiaolong, Longjing Shrimp, at kay Chu Nanshuan naman, ang Tianwai Feishan, talagang tumatak sa isip ko. Pero ang pinakamatindi na tumatak ay yung Longfeng Chengqiang. Impresyon? Hindi lang. Ito klaro na parang 3 buhay na swerte. Feeling ko, patay na ako sa tindi. Sulit na. Kumusta? Kumain na ba ang misis? Mrs. Sabi nila, kumain na raw siya. Mrs. Oh, kumain na siya. Sabihin mo na, anong kinain niya? Una ba niyang kinain ang Longjing Shrimp ko? Ikaw ang gumawa? Longjing shrimp, 'di ba? Longjing shrimp. Ang misis niya. Dali, sabihin mo. Natataranta ako. Dali, dali. Yung Longjing Shrimp na ginawa mo, hindi talaga kinaya ng magandang ate. Bata! Ikaw! Tigilan mo ang kalokohan. Anong pakialam mo? Ang ginang niya. Hindi kumain. Ano? Zheng Xiaolong, isa ka lang. Longjing Shrimp. Kung tutusin, isa lang yan. Napakapangkaganiwan na putahe at inaakala pang nagagamutin ang anorexia ng ginang. At maagaw ang 100 bilyon na premyo. Pag ang isang hangal na panaginip. Tama. Chu Nanshuan, tama ang sabi niya. Aminin ko, medyo nagmalaki ako. Sa 4 na tao rito. Ito ang maskarang taong misteryoso. At yung batang yon, wala na talaga akong tsansa. Mukhang ang 100 bilyon na premyo ay hindi mapupunta kundi sa'yo, Chu Nanshuan. Mapapasa kamay mo. Kahanga-hanga. Hala, sabihin mo na. Kumain ba ang ginang ng aking Tianwai Feishan? Kumain ang ginang. Oo, kumain ang ginang. Kumain ba talaga ang ginang? Kumain na ang ginang. Kumain. Ayos. Ang matandang yan. Hindi kaya talaga siya gumaling. Yung anorexia ni Qi Shui ba? Kaya si Zhang Jingchuan. Kuya, hindi na sa akin. Sabi ko na, natalo sa kamay ng matandang kusinero. Walang dapat ikahiya. Matandang kusinero tunay, nang di pa napuputol ang talim niya. Pakinggan niyo muna ako. Binang, kumagat siya ng isang subo. Agad saka sumuka. Ano? Anong sabi mo? Ginang, isang subo lang ang kinain niya sa kasumuka. Paano nangyari yan? Ganito ang kaso. Ginang, isang subo lang ang kinain niya sa kasumuka. Paano nangyari yan? Ganito ang kaso. Imposible! Tianwai Feishan. Iyan ay may tuturing na pinakapremyadong pambansang putahe. Paano kaya ang misis ay nagsuka? Tama, ayun pala. Ang disko na, Tianwai Feishan. Mukhang simple lang. Pero ang pampalasa ko, inilagay ko ang buong buhay kong hirap. Hindi posible. Talagang imposible. Ang exclusive kong recipe. Paano naman mawalan ng bisa? Lolo, pinag-aralan mo ng buong buhay mo lang para makagawa ng pampalasa na to? Anong alam mo, bata? Ang tawag ko dito ay simple lang. Ang tunay na galing. Ang pampalasa kong ito ay hindi kasing simple ng tingin mo. Anong hirap dyan? Binubuo lang ito ng 16 sangkap at 333 pampalasa, di ba? Sa 16 sangkap na yan, kasama ang hipon, astragalus, lingzi, at manok na ligaw. Sa tirbay tripampalasa, nasa loob ang star anise at longan. Kamatis, sili, pipino. Ginawa gamit ang 49 na akbang, pinakulo para mabuo. Ikaw. Grabe to, hindi ka panipaniwala. Ikaw, maliit na babae. Paano mo nalaman? Ikaw. Grabe to, hindi ka panipaniwala. Ikaw, maliit na babae. Paano mo nalaman? Ano? Ginoong Chu Nanshuan, sinasabi niyo ba na ang batang yan talagang lahat nasabi niya? Tama lahat, walang mali, perpekto. Siguro, habang ginagawa ninyo ay palihim na, nasa tabi. Ito. Hindi na nakakagulat. Sa murang edad, paano niya malalaman ito? Ang lihim na hindi ipinapamana. Sa tingin ko si Zhang Xiaohuo na may ganitong memorya, sobra na yan. Huwag niyong pahirapan siya. Lolo, ang Tianwai Feishan na ginawa mo. Siyempre, ito ay isang pambihirang sarap. Ngunit nakalimutan mo, ang magandang ate pala ay isang may mahina ang tiyan at nilalamig ang pangangatawan. Hilaw na isda,
Ganyan kahilaw at malamig na pagkain. Paano ito babagay sa kanya? Isang pangungusap lang, gising agad ang lahat. Ilang dekada nang lumipas sa akin. Pero hindi man lang ako kasing alam ng isang bata. Nakakalungkot naman. Nakakahiya. Hindi ba kaya na pati ang matandang kusinero ay wala nang magawa? Kumain ba ang ginang o hindi? Kumain ang ginang. Kumain nga. Ano? Ano? Hindi ba kasi yon? Bagaman ang taong ito ay isang walang kilalang tao, kaya niyang gawin ng isang Longfeng Chengqiang at nakapagpagsimula pa ng kakaibang pangyayari. Talagang nakakabighani. Tanga. Hindi pwedeng sabihin, hindi kilala ang alaala ng taong ito. Paano nga ba siya maaring isang walang pangalan? Gino, pakita naman ninyo ang inyong tunay na muka. Ngayong si Chunan Xuan ay nagsalita na. Gagawin ko na lang itong isang beses. Naku! Ang nakamaskara kusinero talagang nawala ang kusinero na nawala ng 7 taon. Song Juming. Grabe! Ang nakamaskarang kusinero ay nawala nga ang kusinero na nawala ng 7 taon. Song Juming. Diyos ko! Siya pala si Song Juming. Hindi ko inaasahan na makikita ko pa sa buhay ko ang 3 kusinero na magkakasama sa entablado. Ang pinakamagaling na kusinero na pinakabata sa kasaysayan, Song Juming. Siya na! Hindi na nakapagtataka na kaya niyan gawin ang napakasarap na Longfeng Chengxiang. Matagal siya nag-practice ng dekada pero hindi niya maabot. Kahit ang daliri nila, hindi matatalo. Kaya pala ganyan ang iyong galing. Ako naman tinatanggap ko ang pagkatalo ng buong puso. Di talaga inakala. Ang Chef God competition na ito ay haharap sa ganitong nakakagulat na pagbabago. Mukhang lumabas na ang resulta. Ang nagwagi ng paligsahang ito, tiyak na si Song Juming. Si Song Juming. Ang huling kampeon. Mukhang ito nga, Longfeng Chengxiang. Hindi lang ito mabanggo, kundi may sabayang anyo ng dragon at phoenix. Sayang, hindi ko natikman kahit isang subo. Ginoong Jiang, matandang ginang. Ang aking Longfeng Chengxiang, hindi lang nito kayang pagalingin ang kawalan ng gana sa pagkaiwit Chiswe. Nakakatulong din ito linisin ang atay at paliwanagin ang mata. Magpapahaba ng buhay. Kung gagamitin ng matagal, makakapagpaganda rin ng balat, mananatiling bata. Ganun ba kamanghamang ha? Ang galing! Para itong ginawa para kay Kishue. Ilang subo ang kinain ni ginang? Ang Longfeng Chengxiang na ito ay tunay na obra ng tao. Kinain ng ginang 2 subo lang. Ilang subo ang kinain ni ginang? Ang Longfeng Chengxiang na ito ay tunay na obra ng tao. Kinain ng ginang 2 subo lang. Ayos lang, ayos lang. Hindi kumain ng marami. Ang magandang ate ang Longfeng Chengxiang. Hindi bagay para sa magandang ate. Ikaw, ligaw na bata. Anong kalokohan yan? Jiang Xiaoho, sabi mo nga bakit hindi siya pwedeng kainin? Ang Longfeng Chengxiang sa iba maaring napakasarap. Pero para sa magandang ate, sobrang pampalakas. Kung ang magandang ate kakain nito, maaari nga pansamantalang kuminhawa ang sintomas. Pero pag tumagal, maaari maging delikado ang buhay niya. Mula nang sumikat ako, di ko alam kung ilan ang nakatikim ng putahe ko. Lahat sinasabing ito ay lutuing napakasarap, pinakamainam na putahe. Ikaw sinasabi mong makakasama sa tao ang kumain ito. Ano ba ang motibo mo? Munting babae maliit, ka pa naman hindi ka pa marunong. Maraming bagay na hindi mo naiintindihan. Ang putahe ni Song Juming na ito Longfeng Chengxiang, hindi na ito pangkaraniwan. Maniwala ka sa anorexia ni Chisue, malaking tulong ito. Makuha ang papuri ni Chunan Xuan. Swerte si Song Juming. Ang Longfeng Chengxiang sa nakaraang 3 taon, itinuturing na ang pinakasilaw na pambihirang putahe. Tinuturing sa mundo ng pagluluto na isang gawa ng tunay na talento. Tiyak na makakatulong sa paggamot ng anorexia. Malaking pakinabang. Siyempre, si Song Juming ay sunod-sunod na nanalo 3 beses sa Chef God Competition Kampiyon. Tiyak niyang magagalingin niya ang anorexia ni Chisue. Hindi ito para sa mga ordinaryong tao, maikukumpara ba? Hayaan itong bata sama kay Song Juming at Chunan Xuan sumali sa paligsahan. Tunay na insulto sa amin isang paghamak kina Song at Chu. Sinabi ko na ang Longfeng Chengxiang ni Song Juming. Kayang pagalingin ang anorexia ni Chisue. Jiang Jingchuan, kuya, hindi ka pa naniniwala.
Ngayon maniniwala ka na, di ba? Itong putahe, hindi dapat kainin ng sobra ni Ate Chiswe. Kain ng sobra. Kung hindi kayang tiisin ng tiyan niya yan. Jingchuan, hindi ka pa rin naniniwala. Ngayon, dapat naniniwala ka na sa akin. Ang pagkain nito, ate, talagang hindi pwede kumain ng sobra. Kung hindi kayang tiisin ng tiyan niya yan. Xiaohuo, huwag kang makaloko ho. Jingchuan, ang batang ito ay isang manloloko. Walang katotohanan ang sinasabi niya. Palayasin mo na siya. Palayasin siya. Hindi ako nagsisinungaling. Ang kalusugan ng may bahay ay hindi magkakaroon ng problema. Ang Longfeng Chengxiang ko ay direktang itinuro ng silver-faced kusinero kahit siya mismo ay pumuri sa lasa nito. Ano? Longfeng Chengxiang? Ay natikman talaga ng silver-faced kusinero? Ay naku, Song Jiuming. Anong klaseng suwerte ang natutuhan mo? Alam ko na. Kaya pala sa ganitong edad, nabubuo na ang galing sa pagluluto. Nakarating sa ganitong antas. Kaya pala may nasa likod ng gabay ng silver-faced kusinero. Pero, ang Longfeng Chengxiang mo ay hindi rin naman tunay. Ang dila mo, batang babae, ay talagang matalim. Kakayanin mo pang sabihin na ang Longfeng Chengxiang ko ay hindi authentic. Sabi ni Papa, ang bibig ni Xiaohuo ay laging totoo ang sinasabi. Hoy, malit kang bata. Maganda naman ang itsura mo. Pero wala ba kayong nagturo sa'yo ng paggalang sa mga matatanda? Maliit niyang bata. Nakikita kong ikaw ay may talento sa pagluluto. Kung magtuturo ako sa iyo ng mga 10 taon, malapi ang posibleng maging mahusay na kusinero sa kinabukasan mo. Hindi. Matuto sa iyo? Mas magaling ako sa iyo sa pagluluto. Bakit pa ako dapat matuto sa iyo? Nakakita na ako ng mga mayabang. Pero hindi pa ako nakakakita ng isang bata na ganong kayabangan. Walang pag-asa talaga. Si Song Jiuming ay sikat na ng maraming taon. Hindi ako kailanman kumuha ng disipulo. Ngayon, pinarangalan akong tanggapin ka bilang alagad. Yan ang biyaya ng iyong walaang buhay. Isang kapalarang pinagpaguran ng mga nakaraang buhay mo. Hindi ka marunong magpasalamat. At ang kapal mo pa, sobrang mayabang. Wala kang alam sa mundo. Jiang Xiaohuo, hindi mo ba talaga pag-iisipan? Bihira ang ganitong pagkakataon. Jiang Xiaohuo, wag! May maestro na si Jiang Xiaohuo! Tama na, official kong ipinapahayag. Ang kawalan ng gana sa pagkain ni misis ko. Jiang Xiaohuo, hindi mo ba talaga pag-iisipan? Bihira ang ganitong pagkakataon. Jiang Xiaohuo, wag na! May maestro na si Jiang Xiaohuo! Tama na, opisyal kong ipinapahayag. Ang kawalan ng gana sa pagkain ni misis ko ay si Song Jiuming ang magpapagaling. Binabati kita. Song Jiuming. Ang Longfeng Chengxiang ni Song Jiuming, tunay na napakagaling na putahe. Modelo ito para sa aming lahat. Nakakabilib ang kabataang ito. Tawagin ninyo siya. Agad, itaboy ninyo ang maliit na sinungaling na to. Itaboy ninyo siya palabas. Jiang Jingchuan. Kahit kumain si Mrs. ng 2 kagat Longfeng Chengxiang. Kinilala rin ang putahe na ito, isang napakahusay na lasa. Ngunit sa huli, nagsuka siya. Ano? Hindi pwede. Imposible to. Anong nangyari rito? Ang Longfeng Chengxiang ko hindi dapat nagkaroon ng problema sa kahit anong bahagi nito. Muli, nagsuka si Chishue. Teka muna, kung ang ating putahe ay hindi kinain ng misis. Kayo. Paano naman ang batam yon? Siyempre, alam naman, ang batang yun. Ang lasa ng niluto niya. Tiyak na pangit. Ate Chiswe, hindi man lang susubukan. Oo nga. Ganyang basura kain dapat itapon na agad para di masira ang tanawin. Ngunit, ang tang ni Jiang Shui ay regalo naman mula kay Jiang Xiaohuo. Kahit hindi kainin ni Qi Shui, hindi dapat sayangin lang. Kahit baboy, hindi kakain ng ganun. Paano pa kaya si Ate Chiswe kakain yan? Kahit baboy, hindi nakakain nito. Eh, ako na lang kakain. Tita, ang sama ba ng lasa nito? Hindi lang, basta sama. Mukhang, halos hindi na humahaplos sa lalamunan. Masarap naman ito. Hindi pa ako nakakain ng ganito dati. Sobrang sarap ng perang ito. Imposibleng masarap. Ang fake naman ng acting mo.
Tunay na lutong para sa mga Diyos. Maaring pinakamainam. Kung ganyan nga kasarap. Baka pahiram naman. Tikman ko. Sige nga. Akala niyo pala na tanga ako isang maliit na babae ang niluto. Hindi pa nga kinakain ng aso. Paano ko kaya kakainin yan? Mama! Wow. Hindi ako nagkamali ng dininig. Ito ba? Ang aso na ito, nagsalita pa. Nagsalita. At tinawag pa nito Mama. Tinawag pa nito Mama. Kayong mga tao, nakakatawa sobra to. Paano naman possible? Ang aso na to nakakapagsalita. Kung ayaw mo maniwala, pakinggan mo. Pakinggan mo. Mama! Siya, tinawag ka niyang Mama? Hindi ka paniwala! Ma, ang tangli Janshui na to, talaga bang masarap? Oo nga, sobrang sarap. Pag kinain, nakakadaan pa ng pakiramdam. Bakit hindi matikman din natin si Kiswe? Kuya Jiang Jingchuan, huwag kang maniwala. Halata, pabor siya ng tita. Pinapaboran niya ang batang to. Paano ka maniniwala sa kanila? Pero pati ang aso sinasabi, masarap nga! Isang malaking biro talaga. Isang aso. Alam kung ano ang masarap. Pero pati ang aso, sinasabi masarap nga! Isang malaking biro talaga. Isang aso. Alam kung anong masarap. Pero ang iba, hamas masahol pa sa aso! Anong ibig mong sabihin? Hindi ka nanligaw na tinawag mo akong aso. Huwag mo akong kagatin. Lumayas! Lumayas kayo! Kung si Song Juming lang naman ang nagluto ng mga putahe, ang kumain ng pinakamarami ay ang misis ko. Kaya inihayag ko na ang kampeon ng Chef God Competition ay si Song Juming. Ngayon, hinihiling ko kay Song Juming na manatili rito upang gamutin ang misis ko sa kanyang pagkawalang gana sa pagkain. Samantala, ang iba pwede nang umalis. Sandali! Anong meron? Ang batang babae ron ang gumawa ng Tang Li Jiansui at ang misis ko ay kumain ng isang buong mangkok. Iyon lang naman ay isang mangkok ng ice sugar pear. Nainggit ka ba, Binibini? Paano posible na kumain siya ng isang buong mangkok? Sigurado ka ba? Hindi ako naniniwala. Hindi ako nagkakamali. Talagang kumain ang misis ko ng isang buong mangkok. Ano? Ang glasang ito. Tulad ng niluluto ni Nyan Nyan noong bata pa siya para sa akin. Tumpak na pareho. Jinang, talagang kumain siya. Ang saya naman. Ilang taong gulang na batang babae. Mula ngayon, ikaw ang utang na loob ng pamilyang Jiang. Pag ikaw ay nasa Longcheng, anuman ang kailangan mo, ang pamilyang Jiang ay maglilingkod ng buong puso. Tito, ano ibig sabihin ng buong puso? Pwede ba itong kainin? Hindi ito posible. Nagmamadali kang magsalita. Ang iyong madam, hindi naman niya kahit natikman ang aming putahe. Hindi niya yon kinain. Hindi. Paano niya magagawa na kumain ng isa? Ang bilis naman magsinungaling ng batang yan. Pinutol na prutas lang yon. Nakakabaliw ang sabi-sabing ito. Hindi naman ako nagsasabing kailangan ko talagang manalo. Pero yon ay simpleng ice sugar pear lang. Baka ba mas masarap pa ang aming putahe kaysa sa isang simpleng ice sugar pear? Chiswe, kumain nga siya. Hindi pwede sigurado ikaw tong salot. Nakasama pa ang batang yon. Sama-sama kayong nandaya sa amin. Hindi ba? Han Yusin, sa tono mo parang ayaw mong gumaling si Chiswe. Sa tono mo parang ayaw mong gumaling si Chiswe. Wala naman, tita. Natakot lang ako. Baka maakit kayo nila. Miss Han, kung hindi ka naniwala, tanungin mo na lang ang aming ginang.
Ang aming ginang talagang kumain ng isang buong bowl. Mismo, tapos gusto pa siyang kumuha ng isa pa. Jiang Xiaohuo, pwede ba? Siyempre, pwede! Ang bango nito. Song Juming, anong nangyari sa'yo? Masarap. Sobrang sarap. Yung Tianwai Feixian, man o yung Longfeng Chengxiang, wala pa rin sa sarap nitong Tangli Qianshui. Nakakainis. Di talaga mapigilan tumigil. Ako, gusto ko rin subukan. Para sa akin. Ang bango. Sobrang bango. Grabe, nakakabango. Ang bango. Sobrang bango. Grabe, nakakabango. Ano ba to mayon? Hindi maniniwala, amuyin mo rin. Amoy ko. Ang presko. Ang presko. Para akong parang hipster. Ang presko talaga. Chu Nanshuan. Amoyin ko pa ulit. Hindi pwede, hindi pwede. Sandali na lang mawawala ang lasa. Para sa akin. Para sa akin. Sobra naman. Anong nangyayari dito? Sino ang pwede mag-explain? Mag-comment ka naman. Kang Li Jianshui, kamangha-mangha ba to? Napawala ng sarili ang tatlong kusinero. Hindi lang to pagkawala ng sarili. Ito ay kabaliwan. Si Song Juming ay umiinom ng sugar water. Siguro ayos na yon. Si Jiang Xiaolong at si Chu Nanshuan na yung naamoy na nyo. Sing Chuan! Dali, tawagin mo na ang tao para pigilan sila. O sige, kung talagang gusto nyo kumain, ako na ang magluluto. Ngayon, may para sa lahat. Talaga ba? Talaga. May para sa bawat isa. Siyempre naman, kahit ang aso may bahagi. Ang sarap talaga. Isang tunay na delicacy. Hindi ko inakala na buong buhay na kusinero sa huli ay matatalo sa kamay ng isang hindi kilalang bata. Ito. Ang ganito nga sa, paano ito nagawa? Gusto ko! Ako rin! Ako rin. Gusto ko. Ako rin teka, pang lahat to. Ako rin. Ang galing ni Jiang Xiaohuo. Talagang masarap. Hindi ako kakainin. Ayos lang kung ayaw mo. Bigyan mo si Kishue ng isa pang mangkok. Ako ang mag-aanunsyo. Ang panalo ng Chef God competition ngayong taon ay Sandali lang. Kahit na masarap ang niluto niya, ano naman ang epekto nun? Sige, kinikilala ko siyang panalo. Hindi ako sa ngayon. Anong problema mo naman na yon? Ang tunay na layunin ng Chef God competition ay para pagalingin si Chi Xue na may anorexia. Kahit na ang ice sugar pair niya, kailangan kahit gaano pa kasarap. Si Chi Xue, hindi naman pwedeng buong buhay. Kumain na lang ng prutas, di ba? Sino ang nagsabing isa lang ang alam kong lutuin? Tangli Jianshui lang ba? saka itong batang babae. Bukod sa Tangli Jiangshui, ano pa bang kaya mong lutuin? Tito Jiang. Kaya kung gumawa ng mas masarap pa kaysa sa Tianwai Feixian at Longfeng Chengxiang, isang obra na lalampas pa sa kanila. Kalokohan. Ako yung matagal nang nasa mundo ng pagluluto sa loob ng dekada. Kumpiyansa akong walang makakahigit sa akin sa Tianwai Feixian. Ikaw, batang may dilaw na buhok, kaya mo bang gawin na mas masarap pa sa akin? Batang babae. Hindi mo pa alam kung gaano kalaki ang mundo. Ang inihain ni Song Juming, Longfeng, Chengxiang perpektong naabot ang antas. At iniisip mong malalampasan mo pa siya. Hindi ka ba natatakot na matapilok ang dila mo? Kasi hindi niya kayang gawin ang pinakatunay na Longfeng Chengxiang o ang Tianwai Feixian. Tanging ako lang ang makatagawa ng pinakatunay na Tianwai Feixian at Longfeng Chengxiang. Ate Maliit, ang Longfeng Chengxiang na ito ay inaral ko ng taimtim sinaunang 3 taon bago ko ito nahubog. Sa Chef God competition, ito ang unang beses na ipinakita ko sa publiko. At sasabihin mo pang hindi ito tunay, hindi mo maniniwala. Sinaunang 3 taon,
bago ko ito nahubog. Sa Chef God competition, ito ang unang beses na ipinakita ko sa publiko. At sasabihin mo pang hindi ito tunay? Hindi ka ba nahihiya? Ilang maliit na gago. Ang pagmamalaki mo, sobra na. Ang putayng ito ay opisyal na na-develop ni Song Juming, kusang gawa, at pinino niya. Sasabihin mo na kaya mong talunin ang gawa niya? Totoo pa nga. Nangganggaruling ka ng walang plano? Hindi ka ba natatakot mapahiya? Grabe, malaking ngipin. Ikaw ba? Hindi ako nandilibak. Seryoso ako. Talaga naman. Kaya akong gawin ang totoong TNY Feishan at Longfeng Chengxiang. Ikaw talaga. Kung magagawa mo na mas masarap kaysa sa akin na gawin, ang TNY face yan. Ako. Luluhod ako at tatanggapin kang aking maestro. Tama yung sinabi ni Chu Nanshuan. Kung kaya mong gawin ang Dongfeng Chengxiang na mas masarap pa kay Song Juming. Mula noon, magpapalit ako ng apelido sa'yo. Magiging Jiang ako. Hindi na ako magiging Cheng. Dito ang sinabi ninyo. Pagdating ng araw kapag may pumalag, ang sinuman may lulubang bukol sa no. Ano ba to sa no ko? Bakit may bukol lumitaw? Bata ka lang babae. Kung hindi mo magawa, ipapaysa ko sa Chef Association at permanenteng ipapalayas ka. Hintayin mo na lang, makita mo. Kaya ako talaga gawin yan. Sinungaling yung batang yan. Sobrang mayabang. Hindi ka ba natatakot na mapunit ang yabang mo? Mapahamak ka, tuloy. Totoo lahat ang sinabi ni Jiang Xiaohuo. Hindi nagyabang si Jiang Xiaohuo. Jiang Jingchuan, naniniwala ako na kaya ni Jiang Xiaohuo. Bata kung kaya mong gawin na mas masarap ang Longfeng Chengxiang at Tianwai Feishan. Tatanggapin kitang ina na kong babae. Bukod pa rito, bibigyan kita ng 100 bilyon. Bukod pa rito, bibigyan kita ng 100 bilyon. Tito Jiang, huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga ikaw bibiguin. Kuya Jiang Jingchuan, hindi mo naman seryosong pinaniwalaan ang batang yon. Hindi na kailangan sabihin. Bata subukan mo. Salamat, Tito Jiang. Bigyan mo ako ng 3 minuto. Pagkatapos ng 3 minuto, ipapakita ko sa lahat. Tunay na Longfeng Chengxiang at Tianwai Feishan. Huwag mong sabihin na 3 minuto lang. Kahit bigyan ka ng 300 minuto, hindi mo pa rin magagawa. Pagdating noon ikaw, batang babae, sa harap ng maraming eksperto, magkahiya ka. Sinungaling ka, bata. Akala mo dahil nagpalit ka ng damit na may dragon na damit ay kaya mong gawin ng Tianwai, Feishan at Longfeng Chengxiang. Kaya ko naman ihanda ang mga sangkap. Gagawin ko ngayon at ipapakita ko. Bata ko ngayon. Kaya mong aminin mong nagmamayabang ka lang. Baka isipin namin, dahil bata ka pa, papalampasin ka namin. Kung ganyan ka pa rin na hindi magbabago. Lolo, hindi ko pa nga sinisimulan. Bakit ka natataranta? Baka naman natatakot ka na. Kaya akong gawin talaga na mapaya ka. Ikaw, Chu Nanshuan. Sinunggong aling tong maliit na babae. Parang naghahanap ng sariling kamatayan. Eh di hindi na natin kasalanan. Ngayon nandito ang mga kilalang tao. Tingnan natin ang magandang palabas. Maliit na bruha. Ang aking Tianwai face yan. Hindi yan madaling gawin, ah. Pagdating ng oras, kung talagang hindi mo kaya, hulihin mo na lang. Magiging patawa ka sa buong entablado. Hindi ako magiging patawa. Ikaw, tignan mo lang. Ito ang Silver Moon Knife. Hindi ako magiging patawa. Ikaw, tignan mo lang. Ito ang Silver Moon Knife. Hindi. Walang paraan na siya ang mamamana ng taong yon. Tama na, tapos na ang putahe ko. Yung Tianwai Feishan ko, tapos na. May taong malaengkanto pala talaga. Parang Diyos ito. Ito ay isang napakagaling na teknik.
Mukha itong mas mataas pa kaysa sa Tianwai Feixian ng matandang kusinero. Mas elegante pa. Imposible. Ang Tianwai, Feixian. Hindi ganun ginagawa. Hindi pwede. Hindi ito totoo, peke. Hindi ito ang tunay Tianwai Feixian! Ang kakaibang bango. Ang amoy nito. Ay isa lang siyang batang mula sa baryo. Ano ba? Kaya ang kaya niyang gawin na makapagpapamangha sa lahat. Kung hindi kayo naniniwala, tayong lahat, tikman na lang! Naniniwala ako kay Zhang Xiaohuo. Ang ginawang Tianwai Feixian niya, mukhang masarap na agad. Tita, huwag kang kakain ang ginawa ng batang yon. Hindi dapat kainin. Hindi ako natatakot, tikman ko muna. Tita, huwag kang kakain. Ang ginawa ng batang yon, hindi dapat kainin. Hindi ako natatakot, tikman ko muna. Masarap. Ang sarap naman. Talagang maganda ang lasa. Kayo ninyo, isa-isa ang dali ninyo magkunwari, no? Tingnan ko na lang kung gaano kasama ang lasa. Hindi ako maniniwala agad. Sigurado akong nagpapanggap lang kayo. Gusto kong tikman. Gaano ba kasama ang lasa nito? Paano nangyari to? Paano itong ang sarap? Bakit sumunod ka pa? Nagsisimula na silang umarte. Sobrang sarap talaga. Hindi ka naniniwala? Tikman mo. Hindi ako kakain. Kahit ibigay mo sa akin, hindi ako kakain. Yung ligaw na bata ang gumawa ng Lolo, pagkain yan. nagawa ko na! Naalala mo pa ba yung naunang tayaan namin? Ako. Hindi ko talaga maintindihan. Bakit ikaw, maliit na bata, ay kayang gumawa ng napakasarap na Tianwai Feixian? Mas masarap pa kaysa sa ginawa ko. Gusto mong malaman bakit? Kung gusto mong malaman, lumuhod ka. Maging disipulo ko. Jiang Xiaohuo, si Chu Nanshuan, ay isang iginagalang na matandang master chef. Sobrang kapal ng mukha mo. Sabi ni Papa, ang salita ng isang tunay na lalaki ay di babawiin. Sabi niya to ng personal. Hindi naman pwedeng hindi panindigan ang sinabi niya, di ba? Ang salita ng isang tunay na lalaki ay di babawiin. Sabi niya to ng personal. Hindi naman pwedeng ganun. Aasa na lang ba kami sa salita mo? Hindi naman ako nagbabaliwala sa salita. Kasi lang. Kasi ano? Kasi sinabi mo nga na kaya mong gawin ng totoo ang Longfeng Chengxiang kung kaya mong gawin ang Longfeng Chengxiang na mas masarap pa kaysa kay Song Juming. Mas masarap pa talaga. Susunod ako at magiging iyong disipulo. Munting dalaga. Ang Longfeng Chengxiang ko hindi ganoon kadaling gawin. Huwag mong isipin na dahil nakagawa ka ng Tianwai Feixian, pwede mo nang hamunin ang Longfeng Chengxiang ko. Nakakainis tong maliit na sinungaling na to. Nakagawa na daw siya ng Tianwai Feixian. Eh yun niya, ay isang pambihirang bagay na. Paano niya magagawa ang natatanging teknik ni Song Juming na Longfeng Chengxiang pa? Kahit magawa man niya yon, ang lasa ay tiyak na malayo. Hindi lang ilang hakbang. Talagang wala na akong magagawa sa inyo. Sige, ngayong araw, gagawa ako para sa inyo ng isang tunay na Longfeng Chengxiang. Ibigay ninyo ang mga sangkap sa munting dalaga. Jiang Jingchuan. Ipinadala pa kay Song Juming ang Longfeng Chengxiang. Kumagat lang si Qi Xue ng 2 beses. Hindi mo ba naman iniisip na itong maliit na bata mas mahusay pa kay Song Juming? Basta may kahit kaunting pag-asa, hindi ako susuko. Yung likod ng kutsilyo niya, Pati talagang ginamit niya ang radish. pati dragon pa ang inukit. Ang galing. Sobra. Ang galing talaga. Yung control niya sa apoy parang napakahusay na. Madaling talaga si Zhang Xiaohuo. Mukhang batang babae ka. May talento ka naman. Pero parang ginagaya lang. Natutuhan mo, ang panlabas lang. Wala kang tunay na pagkaunawa sa esensya ng Longfeng Chengxiang ko. Hindi ako natuto mula sa iyo. Ito, ang sa akin, ang tunay na Longfeng Chengxiang. Tingnan mo para namang ganoon nga.
Siguro nga ito ay parang dekorasyon lang. Oo nga. Baka maganda lang tingnan walang laman sa loob. Wala talaga akong magawa sa inyo. Kaya ngayong araw, ipapakita ko sa inyo ang tunay na Longfeng Chengxiang. Grabe, nakakabigani. Ang amoy nito, mas maganda pa kaysa kay Zheng Xiaolong. Kanina 100 beses na mas kahanga-hanga. O, ang banggo talaga. Iba ang klase ng banggo nito. Naniniwala ako na ang gawa ni Jiang Xiaohu ang tunay na Longfeng Chengxiang. Hindi ko akala iisipin ko pa na totoo yan. Naniniwala ako na ang gawa ni Jiang Xiaohu ang tunay na Longfeng Chengxiang. Hindi ko akala iisipin ko pa na totoo yan. Akala ko sapat na ang kaya mong gawin ang Qianwei Feishian para sabihing henyo ka na. Hindi ko inasahan na nagawa mo pa ang Longfeng Chengxiang, ang napakahalagang putahe na nalika mo. Tunay ngang henyo sa mga henyo. Kayo pa, nilalagay ninyong kayamanan ang batang yan, ang mga nilutong gawa niya. Hindi niya posibleng magawa ang tunay na Longfeng Chengxiang. Siguradong peke to. Munting yan. Mukhang totoo nga. Magaling ka nga pala. Payo ka, Bong. Maging disipulo ko. Hindi. Hindi ka pa karapat-dapat. Hoy, batang babae. 3 magkasunod na taon siyang nagwagi sa Chef God competition. Ang pagtanggap niya sa'yo bilang disipulo ay isang malaking biyaya na hindi mo inaasahan. Magmadali kang yumuko at magpasalamat. Sinasabi ko, hindi siya karapat-dapat. Kaya hindi siya kwalipikado. Hindi ka ba marunong tumanggap ng magandang alok? Gusto mo na lang ng gulo? Tumahimik ka. Biro lang yan sa kanya. Kung hindi siya payag, sige na lang. Kahit magaling siya sa pagluluto, walang tamang pagsasanay at gabay ng isang master. Ang Longfeng Chengxiang na luto niya ay hindi siguradong masarap. Masarap ba o hindi? Tikman mo lang, malalaman mo. Mabilisan. Gusto ko ring tikman. Hindi. Sa pagkakataong ito, ako ang unang matitikim. Huwag kayo mag-agawan. Ako ang unang. Tatikim pa. Masarap pa? Hindi siguro. Ganon. Walang ganoong estilo kagaya niya. Hindi pa naririnig to. Hindi pa nakikita noon. Munting bata. Ang niluto mo ay hindi ang tunay na Longfeng Chengxiang. Malaki ang diferensya sa lasa. Hindi. Sobrang sarap to. Ito hindi basta pang mundong sarap. Parang para lang sa mga Diyos. Pinakamataas na kasarapan. Titikman ko. Ayos nga. Gusto ko to. Bilisan. Sobrang sarap. Ang sarap. Parang lumilipad kami. Tiyak na ito ay pangmundong sarap. Matagal na akong kusinero, pero hindi pa ako nakatikim ng ganitong napakasarap na pagkain ganito. Master, pakitanggap mo ako bilang disipulo mo. Matagal na akong kusinero, pero hindi pa ako nakatikim ng ganitong napakasarap na pagkain ganito. Master, pakiusap, tanggapin mo ako bilang iyong alagad. Ano? Ikaw ay isang alamat na kusinero. Ay yumuko sa isang batang ligaw. Lumuhod. Oh, ang niluto niya, sobrang sarap nito. Sa mundo ng mga kusinero, siya ang nangungunap. Chunan Xuan, tumayo ka muna. Ikaw, isang alamat na kusinero, ay lumuhod sa isang batang ligaw. Nakakahiya talaga sa iyong dangal. Hindi. Karapat dapat siya na lumuhod ako. Nakapitan na ako na mawalang dignidad. Ngunit hindi pa galito. Napakawalang dignidad mo talaga. Kung matitikman mo ang niluto niya, Longfeng Chengxiang, hindi ka na magsasalita ng ganito. Pinagpapalabis mo iyon. Sige. Susubukan ko na lang isang beses. Tingnan natin kung gaano ito kasarap. Huwag mo siyang tikman. Walang saysay. Sayang ang oras. Song Juming, kahit ikaw pa. Chunan Xuan, gumangon ka na. Harap-harapan sa maraming tao. Lumuhod ka sa isang munting dalagita. Ganito ang makakasira sa reputasyon mo. Ang sama naman,
Maliban kung tatanggapin niya akong disipulo. Kung hindi, hindi ako babangon. Sige. Sige, papayag na ako. Salamat, Guro. Panghahas. Ikaw, isang maliit na bata. Naglakas loob ka pa tanggapin ang isang kusinero bilang disipulo? Pero siya mismo ang lumuhod. Lumuhod para maging disipulo ko. Lumuhod siya. Kaya karapat dapat ka na. Tingnan mo muna ang sarili mo. Manahimik ka. Ako'y kusang loob. At siya ay talagang karapat-dapat. Sigurado ka bang gustong maging disipulo ko? Naisip mo na ba ng maayos? Hindi kita pinilit Naayos ko na ang isip ko. Ako si Chu Nanshuan. Kusang loob akong magiging disipulo mo. Jiang Xiaohuo. Hindi. Guro, handa ako maging disipulo mo. Naayos ko na ang isip ko. Ako si Chu Nanshuan. Kusang loob akong magiging disipulo mo. Jiang Xiaohuo. Hindi! Guro, handa ako maging disipulo mo. Ano? Ang kinatawan ng 4 na sikat na kusinero, si Zheng Xiaolong, ay nagpapaka-apprentice sa isang batang walang pangalan. Hindi ko inakala ang veteranong chef god na si Chu Nanshuan kasama ang kinatawan ng 4 na sikat na kusinero, si Zheng Xiaolong, ay nagpapaka-apprentice talaga sa isang hindi kilalang batang babae. Grabe, ito ay talagang sobrang malaking balita. Tama ka dyan. Mahusay. Magaling, batang babae. Ipinapahayag ko, ikaw ang sa edisyong ito, kampiyon ng Chef God Competition. Bibigyan kita ng karagdagan na 1 bilyon. Kung kaya mong gamutin ang anoreksya ng asawa ko, ibibigay ko rin ang stock ng kumpanya sa iyo. Sandali, payaw! Mahusay. Magaling, batang babae. Ipinapahayag ko, ikaw ang sa edisyong ito, kampeon ng Chef God Competition. Bibigyan kita ng karagdagan na 1 bilyon. Kung kaya mong gamutin ang anoreksya ng asawa ko, ibibigay ko rin ang bahagi ng kumpanya. Ibibigay ko sa'yo. Tika, bayo. Bayo ang desisyon mong ito. Hindi ba ito masyadong padalos-dalos? Ang ligaw na batang to nagbebenta lang ng fried rice. Paano mo maipagkakatiwala ang buhay ng ate ko sa batang to? Jiang Jingchuan. Tama si Xiaochang. Ginagaya niya lang. Kopya lang. Hindi nito pinatutunayan na kaya niyang pagalingin si Qi Shui ang kanyang anorexia. Batang to. Sa tingin ko, ang ginawa mong Longfeng Chengxiang, talaga namang may 80 hanggang 90% na aking teknik. Song Chiuming, kung talo na tapat, na aminin hindi nakakahiya. Ikaw. Guro. Na yon, maari mo na bang sabihin sa akin, bakit pareho itong Tianwai Feishan at Longfeng Chengxiang ang ginawa mo? Mas masarap pa kaysa sa amin. Kaya naman mas nakakaangat ang lasa. Gusto mo bang malaman? Gusto ko. Kasi Kasi ang amoy at panlasa ko mas talas ng 100 beses kaysa sa karaniwang tao. Kaya hindi nyo kaya ang dalawang itong putahe. Gawing perpektong lasa. Pero ako, kaya ko. Hindi ba ikaw ba ang alamat na may divinong ilong at matamis na tiyan? Ano ang divinong ilong? At ang matamis na tiyan? Ang divinong ilong ay ang pang-amoy na likas na sobrang talas. Nakakakita ng kahit anong maliit na pagkakaiba sa amoy at nakakapagpanlasa pa ng pinakamataas na kalidad ng pagkain. Kung wala itong divinong ilong at matamis na tiyan, imposibleng magawa ang Longfeng Chengxiang at Tianwai Feishan sa kanilang pinakamataas na antas. May ganitong tao ba sa mundong ito? Oo. Noong panahon sa mundo ng mga kusinero, may lumabas na ganyang isa. Siya ang kilala sa alamat na Silver-Faced Kusinero. Siya nga ang Silver-Faced Kusinero. Siya ang Silver-Faced Kusinero. Ang Silver-Faced Kusinero. Siya lamang noong unang panahon ang babaeng kusinera na natalo ako. Dahil din sa labang iyon, nagbitiw ako sa mundo ng pagluluto. Hindi ko akalain na may ganitong kwento pala. Noong mga araw na yon, kahit hindi niya natapos ang pagluluto ng Longfeng Chengxiang, iniiwan niya ang. Pero pinag-iwanan niya ang silver moon knife na ito at ang kausayan niya sa paghiwa na hindi ko makakalimutan. Pati na rin ang Huakai Bansha na niluto niya at ang Yilian Yumeng. Talagang walang kapantay ang lasa nito. Ito ang hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Sobrang galing niya ba talaga? Oo naman. Ang mga lutong niya ay parang malamig na hangin sa tag-init at mainit na sikat ng araw sa taglamig. Nagdadala ng walang kapantay, nakagalakan sa isipan at diwa. Sa ibang kahulugan, ang niluluto niya ay hindi na lang simpleng pagkain, kundi nagpapaginhawa sa kaluluwa. Napakagaling na gamot. Kung ipakain ito sa kanya ngayon, siguradong gagaling siya.
Ang anorexia ni Madam. Ang silver-faced kusinero. Akala mo ba madaling hanapin? Hinanap ko na sa buong Longcheng pero wala akong nahanap. Kung hindi, ang anorexia ng ate ko na galing na dati pa man. Bata, ano ba ang tunay mong ugnayan sa silver-faced kusinero? Kung ipakain ito sa kanya ngayon, siguradong gagaling siya. Ang anorexia ni Madam. Ang silver-faced kusinero. Akala mo ba madaling hanapin? Hinanap ko na sa buong Longcheng pero wala akong nahanap. Kung hindi, ang anorexia ng ate ko na galing na dati pa man. Bata, ano ba ang tunay mong ugnayan sa silver-faced kusinero? Anong silver-faced kusinero? Hindi ko siya kilala. Hindi, imposible yan. Kung hindi mo siya kilala, paano ka magkakaroon ng silver moon knife na dala-dala niya? Ang dali naman yan. Nakaw lang sigurado yan ng batang walang pinagmulan. Hindi! Sinungaling ka! Hindi ko ginawa yun! Ikaw ang sinungaling! Wala akong ginawa! Regalo to ni Papa ko! Ang papa mo. Nakakatawa naman. Ang papa mo ay isa lang na nagtitingin ng sinangag. Paano siya makakapagkaroon ng kutsilyo ng silver-faced kusinero? Siguradong ninakaw mo yan. Ikaw, batang babae, hindi lang ako nagdududa sa'yo na ninakaw mo ang kutsilyo ng silver-faced kusinero. Nagdududa rin ako na nagkopya ka ng mga techniques. Hey, Chef Song. Anong ibig mong sabihin? Kung ang batang ito ay may tapang na magnakaw pa ng kutsilyo ng silver-faced kusinero, ay ang kanyang tahangahangang husay sa pagluluto ay siguradong nakukuha sa pamamagitan ng pagkopya. Ano? Tunay ngang nakikiskisan siya. Kaya pala ay kayang lumika ng mas sopistikadong Longfeng Chengxiang at Tianwai Feixian. Hindi ko ginawa yan! Kung hindi ka nagkopya, ang Longfeng Chengxiang mo at Tianwai Feixian, paano mo nalalaman? Aakong! Wala na siyang masasagot. Nagsisinungaling ka. Siguradong nagkopya ka. Gaya mo na nananakaw ng mga sikreto, ay dapat putulin ang mga ugat ng kamay at ng Chef God Association. Permanenteng ipagbabawal. Hoy, batang babae, di ko pagi kung nanakaw mo ang sikreto. Sabi mo lang sa akin kung nasaan ang silver-faced kusinero, papatawarin kita. Kung hindi, putulin ko ang mga ugat ng kamay mo. Kung hindi, putulin ko ang mga ugat ng kamay mo. Ang kasuklam-suklam. Bata pa lang, kayang-kaya pa nanakaw ang sikreto ng silver-faced kusinero. Sino ang pinagsasasabi mo? Ate Jo, tingnan mo. Ngayon, ang restaurant natin ay nagda-host ng Chef God Competition. May isang batang babae na kagawa pa ng Longfeng Chengxiang at Tianwai Feixian. Pero siya, nananakaw lang ng mga sikreto ng silver-faced kusinero. Sinong nagsabi na nanakaw siya? Dali! Puturin mo na ang sarili mong mga ugat. Hindi siya nananakaw! Hindi siya nananakaw! Silver-faced kusinero. Ano yan? Ang kila-kila naman. Maestro, bakit ka nandito? Zhang Xiaohuo, huwag kang matakot. Nandito si Master. Hindi sila makakagawa sa'yo ng anuman. Sino ka ba? Bakit mo masasabi na hindi siya nanggugopya ng recipe? Kasi ako ang silver-faced kusinero. Sino ang master? Kaya pala ikaw ang silver-faced na mandirigma. Hindi ko inakala. Siya pala na nawala ng maraming taon. Ang silver-faced kusinero ay nandito pala sa Tianxia Lu. Grabe talaga ito. Napakabigat na balita. Kung totoo nga, siya ang silver-faced kusinero. Siguradong magagamot ang anorexia ni Madam Chi Xue. Kayang-kaya niya siyang pagalingin. Silver-faced kusinero? Ba talaga siya? Napakagaling ba talaga niya? Siyempre, noon ang silver-faced kusinero, kahit basta magluto lang, pinupuri pa ng hari. Oo nga. Nung 16 pa lang siya, isang masterpiece na luto lang, Huakai Bangxia, pinanalo niya ang buong mundo ng mga kusinero sa Daxia. Itinuring siya ng maraming master bilang halimbawa. Nung 25 siya, nakagawa siya ng Yilian Yuming. Grabe, nakakawala ng isip. Di ko malilimutan ito. Kaya nga, naging 9-star chef. 9-star chef. Silver-faced kusinero. Pakigamot po ninyo ang anorexia ng asawa ko. Zhou Qingxue, hinihintay ka pa ng kusina? Maghugas ng plato. Anong gagawin mo rito na nakamaskara ka? Tagahugas lang pala. Kaya nga, naging 9-star chef.
9-star chef. Silver-faced kusinero. Pakigamot po ninyo ang anorexia ng misis ko. Joe Tingshui. Hinihintay ka pa ng kusina? Maghugas ng plato. Anong gagawin mo rito na nakamaskara ka? Tagahugas lang pala. Ano? Ang bantob na silver-faced kusinero ay nasa Tianxia Lu lang pala bilang tagahugas ng plato? Huwag kayong magpabuya sa kanya. Tagahugas lang talaga siya. Paano yan magiging totoo? Siya pa nga ang dating may pinakamahusay na silver-faced kusinero sa buong mundo. Ano? Tagahugas lang? Biro lang yan, di ba? Isang tagahugas ng plato, suot lang ang maskara. Gusto nang magkunwaring silver-faced kusinero? Para bang inuuta tayo? Totoo nga. Napakalakas ng loob mo! Magkunwaring silver-faced kusinero? Mga tanod! Palaysin niyo siya! Napakalakas ng loob mo! Magkunwaring silver-faced kusinero? Mga tanod! Palayasin niyo siya! Dahil ako talaga ang silver-faced kusinero. Tanggalin mo ang maskara at ikaw na ang silver-faced kusinero? Paano mo ito patutunayan? Maghanda kayo ng mga sangkap. Ipapakita ko sa inyo. Kaya mo bang talagang patunayan na ikaw mismo ang silver-faced kusinero? Isang tunay na kusinero. Ito ang itsura. Ang halimuyak. Ito pala ang Huakai Banxia. At ito ang Yilian Yumeng. Hintayin nyo. Ano bang tawag dito? Ito ay bagong luto kong putahe. Ang pangalan ay Haiyu Shingkong. Hayu Singkong. Sige. Ang galing. Hindi. Hindi pwede. Isa lang siyang tagalinis ng pinggan. Nagawa niyang gumawa ng napakahusay na putahe. Yung putahe mo, mukhang kakaiba, pero baka hindi masarap pagkainan, di ba? Ano nga ba ang lasa? Tikman ninyo, malalaman ninyo. Sig, ako na ang unang tatikim. Isa lang siyang tagalinis ng pinggan. Nagawa niyang gumawa ng napakahusay na putahe. Yung putahe mo mukhang kakaiba, pero baka hindi masarap pagkainan, di ba? Ano nga ba ang lasa? Tikman ninyo, malalaman ninyo. Sig, ako na ang unang tatikim. Kumusta? Ano ang lasa? Ang sarap! Grabe, ang sarap! Tikman ko rin. Ito nga ang lasa. Sobrang saya hanggang gabi. Nalulunod sa ligaya, di na alam ang daan. Grabe. Grabe. Ay, ang sarap talaga. Ang sarap. Tama yan. Siya nga talaga ang silver-faced kusinero. Sayang lang. Noon ay humiwalay siya nang walang dahilan at umalis sa larangan ng pagluluto. Walang balita sa kanya sa loob ng 20 taon. Ngayon, makikilaman ko ulit ang kanyang kakaibang husay sa pagluluto. Kontento na ako kahit mamatay na. Ito yung panyo na ginamit ng silver-faced kusinero. Hambango naman. Sa akin yan! Ibigay mo sa akin. Ang galing! Nahanap ko na rin ang silver-faced kusinero. Magagaling na si Chi Shui.
Acheng, mabilis! Dalhin dito ang kapatid mong babae. Sige kuya, aalis na ako ngayon din. Silver-faced kusinero, pakiusap po. Tulungan niyong gamutin ang anorexia ng asawa ko. Gaano man karaming gastusin, handa akong bayaran lahat. Bakit? Iniisip mo ba na si Jiang Jingchuan ay kulang pa sa pera? Hindi ito tungkol sa pera. Kasi ang sakit ng iyong asawa ay nasa isip at puso talaga. Ang mga mamahaling pagkain ay pansamantalang nagpapagaan lang ng sintomas. Hindi magamot ng tuluyan ang kanyang anorexia. Pero, ikaw na nga ang pinakamahusay na chef, ang silver-faced kusinero. Kahit ako ang silver-faced kusinero, wala rin akong magagawa. Maliban na lang kong makahanap ako ng aking anak na babae. Pero saan ba natin siya mahahanap? Huwag kayong mag-alala, ate. Hayaan nyo nang gamutin ni Xiaohu ang inyong anorexia. May super pang-amoy si Xiaohu. At tiyang pandesma sa pagkain, siguradong magagamot yun ng ate. Hoy, batang babae. Anong kalokohan yan? Kahit ang silver-faced kusinero, hindi pa rin kayang magamot ang anorexia ni Madam Jiang. Ano kaya ang kakayahan mo? Huwag ka bang ikaw ang nawawalang anak ni Madam Jiang? 5 taon na ang nakalilipas. Teka, Xiaohu. Kanina mo pa sinabing, may super pang amoy at tiyang pandesma ka. Subukan mong amuyin na kung ano ang nasa loob nito. May paminta ito sa loob longan, star anise, at linga. Hindi tama. May lotus root at gabi pa. Sobra. Tama lahat. Tama. Tikman mo nga. Sa loob nito, anong mga sangkap? May osmanthus, lindsay, yam, at munggo. At may labanos. Yan. Halimuyak mo nga. Sa loob nito, anong mga sangkap? May Sichuan pepper at longan. Star anise. At linga. May iba pa ba? Hindi. May lotus root at gabi pa. Sobra tama talaga. Yan, tikman mo uli. Tingnan mo sa loob nito. Anong meron? May osmanthus, lingzi at yam, munggo at labanos. Tama na naman. Akin yan ang galing mo. May osmanthus, lingzi at yam, munggo at labanos. Tama na naman. Yan ko ang galing mo talaga. Xiaoshu, bakit mo ito ipinang-amoy sa kanya? Xiaohu. Si Xiaohu ang anak nating babae ni Yan. Xiaoshue, ang anak natin. Namatay na siya sa malaking sunog na yon. Nangyari noong panahon. Paano niya masasabuhay pa? Ang sunog na sinasabi nyo ay ang nangyari 5 na ang taon sa Jingshuan Restaurant? Oh. Ang sunog na 5 na ang taon sa Jingshuan Restaurant, yung malaking sunog na yon. Oh. Ang sunog na yun mismo ang kumuha sa buhay ng anak ko. Alam ba ng silver-faced kusinero ang tungkol sa kaso na iyon? Naroon ako noon at iniligtas ko pa nga siya. Ano? Naroon din pala si Xiaohu. Oh!
Nawalan siya ng malay noong panahon na yon. Pinagsikapan ko iligtas siya at ipinasa ko siya sa aking pinalaki ng isang malayong pinsan. Nang makita ko ang talento niya sa pagluluto, napakahusay. Ibinuhos ko ang lahat ng aking kasanayan at itinuro ang lahat sa kanya. Tama. Si Xiaohuo talaga ang aking anak. Nian Jingchuan. Ate, kuya, huwag kayong maloko. Hindi pa dumadaan ito sa opisyal na investigasyon. Silver-faced kusinero, totoo bang sinasabi mo? Walang duda. Oh, sobrang tiyak. Jingchuan. Ang saya-saya ko. Nakita ko na ang aking tunay na anak na babae. Xiaohuo. Kayo nga ba ang aking tunay na nanay at tatay? Xiaohuo. Napakaganda! May tunay na nanay na rin si Xiaohuo at tatay din! Xiaohuo. Ikaw ang dahilan. Masungit na bata. Kung hindi dahil sa'yo, si Chisue ay namatay na sana. Kung hindi dahil sa'yo, maaari ko nang makuha si Jingchuan na kuya. Jiang Xiaohuo. Sinira mo ang paghiwa ko. Kuya Jingchuan Chisue, kumusta na ang paggaling? Dahil kay Xiaohuo, mabuti na ang paggaling niya. Talaga ba? Tama nga. Bakit hindi kita makita si Xiaohuo? Nasa kusina siya, busy. Kuya Jingchuan, sobrang kampante ka naman. Bata pa kasi si Xiaohuo. Pwede ba lakad na ako sa kusina at tatanong? Sige. Dati may mga hindi pagkakaunawaan kay Xiaohuo mali si tita. Na-misjudge ka. Pwede mo bang bigyan si tita ng pagkakataon na magbago? Parang nagpapakabait na mandaragit, walang mabuting intensyon. Xiaohuo? Tita, talagang nagkamali ako. Patawarin mo na si tita. Minsan lang. Okay ba? Ano ba talaga gusto mong gawin? O kaya hayaan mo na lang ako. Dalhin itong mangkok Tangli Jianxue para inumin ni Chisue. Xiaohuo. Halika rito. Nagluto ako para sa'yo, Mami, ng Tangli Jianxue. Xiaohuo, napakabait mo naman. Ako na ang magpakain sa'yo. Ayos. Ang sarap. Mama, ngayon gumawa ko ng malaking ulam. Kakain sina Papa at Lola. Baka gusto mong bumaba at kumain din? Sige, anak. Halika. Hayaan mo, yayakap ka ni Mama. Anak ko. Wow. Jiang Xiaohuo, ang gongbao chicken. Na to, ikaw ang gumawa. At ang stir-fried foie gras, rin ikaw. At pati itong steamed bass, jirongjin sisun, foshu golden roll, baotaro. Lahat yan ikaw ang nagluto. Ang
Ang galing ng ating Jiang Xiaohuo. Bakit ka naman ang husay? Mama, Papa, Lola, tikman nyo. Paano ang lasa? Sige. Sarap, sarap. Tikman mo naman. Talagang sobrang sarap. Jiang Xiaohuo, ikaw, hindi ko akalaing marunong kang gumawa ng steamed bass. Siyempre naman. Marami pa akong alam na putahe. Yan lang ang isa sa mga putahe. Masarap ba? Masarap. Hindi ko inaasahan ang husay ng pagluluto ni Jiang Xiaohuo. Pero dati, medyo mahigpit si Papa sa'yo. Medyo mabagsik nga. Hindi mo mamimisahin si Papa, di ba? Paano naman mamimisahin ni Jiang Xiaohuo ang Papa niya? Basta si Papa gusto ng lulutong gawa ni Jiang Xiaohuo. Siyempre, matutuwa si Jiang Xiaohuo. Sige. Paya. O Cheng, nasaan ang kapatid mong babae? Maayos na ba ang kanyang anorexia? Halos gumaling na. Balak kong bumalik bukas para pamahalaan ang kumpanya. Sige, bayaw. Ako na ang ayusin. Papa, bukas ang kaarawan ni Jiang Xiaohuo. Araw ng kapanganakan niya. Hindi mo ba siya sasamahan sa birthday? Oo, bukas ang kaarawan ni Jiang Xiaohuo. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ka talaga ni Papa sa pagdiriwang ng kaarawan. Sandali, bayaw. Hindi mo ba sinabi, bukas ba pupunta ka sa pamamahala ng kumpanya? Panggasiwaan ang kumpanya. May handa ba para sa kaarawan ni Jiang Xiaohuo? Mahalaga yan. Oo, ipaalam mo na. Bukas, sabihin mong lahat ng miyembro ng pamilya Jiang dumating para ipagdiwang ang kaarawan ni Jiang Xiaohuo. May isa pang bagay. Simula bukas, ipaalam sa lahat ng empleyado magdagdag ng red envelope at bigyan sila ng dagdag na kain. Ano? Teka, Papa. Kuya, saan ka pupunta? Bibili ako ng regalo para kay Jiang Xiaohuo. Ang bait ni Papa kay Jiang Xiaohuo. Ang saya ni Jiang Xiaohuo. Ang batang Jiang Xiaohuo talaga bang? Anak ba talaga ng kapatid kong babae? Jiang Xiaohuo. Binili ni Papa para sa ito. Gustuhin mo ba ang regalo sa kaarawan? Black meat wukong. Ang saya ni Jiang Xiaohuo. Ano pang gusto ni Jiang Xiaohuo? Bibili pa si Papa para sa'yo? Kung ako lang sana may cellphone ako. Pwede ang cellphone. Bibilin na Papa mamaya. Jiang Xiaohuo. Mami, bumili sa'yo ng isang bagong damit at isang kahon ng tsokolate. Tingnan mo, gusto mo ba? Wow! Gusto ko! Gustong-gusto ko! Salamat, Mami! Walang anuman. Master, maligayang kaarawan. Ano naman ang regalo ninyo sa akin na yon? Master Ito, ang comic book para sa'yo. Tungkol yan sa mga chef. Gustong-gusto ko ang librong ito. Salamat, mabait kong disipulo. Master, wala rin ako maibibigay. Kaya heto, ibibigay ko sa'yo ang isang laruan na Happy Superhero. Wow! Gusto ko rin to. Salamat, mabait kong disipulo. Xiao Cheng, ngayon ang kaarawan ni Jiang Xiaohuo. Binigyan ninyo si Jiang Xiaohuo ng regalo sa kaarawan. Susang batang yan. Anong regalo pa ang bibilhin? Hindi ko siya pinalayas. Ayos na yon. Tita! Sino ang tiyo mo? Sabi ng ate ko, anak ka niya. Hindi kita kinikilala bilang ganyan. Ang sobra kong pamangkin na babae. Huwag kang magpamilyar sa akin. Xiao Cheng. Si Jiang Xiaohuo ang anak ko. Maging mabuti ka sa kanya. Ito ay sa bilang ng taghugas ng pinggan, isang panig na bersyon. Hindi ba kayo nagdududa? Base sa kwento ng Silver Face Kusinero at ilang detalye, naniniwala ako na siya ang anak kong babae. Hindi ba kayo gagawa ng DNA test? Hindi na kailangan. Pero kung walang DNA test, paano ninyo matitiyak na siya talaga ang inyong biological na anak? Paano kung hindi naman? Sobra ka. Paano ba kami kumikilos? Kailangan mo pa ba kaming turuan? Paano ba kami kumikilos? Kailangan mo pa ba kaming turuan? Tiyo, kung ayaw mo, pwede mo isipin sa akin, magalit ka sa akin. Huwag mong sigawan si Mommy. Hindi pa tuluyang gumagaling ang anorexia ni Mami. Hindi pa siya okay. Nakakainis na nakikita ka niya. Kung ayaw ninyo magpa-DNA test, hayaan ninyo akong pumunta.
Tingnan natin, siya ba ang tunay ninyong anak? Jiang Xiaohuo. Jiang Xiaohuo. Narinig kong kaarawan mo ngayon, kaya bumili ako para sa iyo ng regalo sa kaarawan. Tingnan mo kung magugustuhan mo. Wow! Tablet ito! Gusto ko to! Salamat, Master! Tingnan ninyo yan, pinapalaki ninyo siyang spoiled. Para sa birthday, bibili pa kayo ng cellphone? Tablet pa nga. Kailangan ba ng tablet ang isang ligaw na bata? Gagamit siya ng ganitong mamahaling bagay. Bago pagkatapos, masisira ninyo siya. Tama. Tama si Xiaocheng. Hindi dapat pinapalakihin ang mga bata. Madaling masira. Xiaocheng, hindi masisira si Jiang Xiaohuo. Matino siyang bata. Ako pa mismo, nagluto ng espesyal na red braised pork. Ako pa mismo nagluto ng espesyal na red braised pork. Maging mabait ka. Yung braised pork na niluto ni Xiaoho, siguradong may sablay yan. Hindi na ako kakain sa birthday dinner. Ate Yushin, pumunta tayo sa mall. Sige, Xiaocheng. Xiaocheng, subukan niyo muna to bago umalis. Hindi na ako kakain! Ano bang masarap sa braised pork? Papa, bakit kaya si Tio napakagalit? Sana si Tio? Baka hindi pa niya alam kung gaano kakabuti. Kapag nalaman niya ang galing mo, hindi na siya magagalit sa'yo. Oo nga. Pero marami pa namang ulam na hindi pa niya natitikman. Kung di niya kakain, kakain na lang tayo. Sige, Oh, Xiaohuo, mamaya sa gabi, pwede bang lutuan mo si Lola ng isa pa? Luto ka ng Iron Pot stewed goose. Oo, Master. Gusto ko sanang kainin ang isdang may asinang gulay. Pakigawa naman po ito bukas ng gabi. Gusto ko din ng braised pork knuckle. At gusto ni Mami ng Starry Sky na isdang pangdagat. dagawan ko kayo pwede. Pero gusto ko ng isang pagkain. 1 million! Ang ikaw, malaking palakam sa pera. 1 million para sa isang pagkain? Hindi ba ito medyo sobrang mahal? Hindi yan mahal, hindi. Kasi ako ngayon ay hindi lang apprentice ng silver-faced kusinero, kundi anak din ng pinakamayamang daddy na tunay na anak pa. Ang halaga ko ay higit 10 bilyon na. Sige, 1 million. 1 million pa rin. Kung masarap yan, idodoble ko pang bayad sa'yo. Sige, deal na. ikaw na tong maliit na negosyante. Halika, kumain kayo ng prutas. Nasaan si Daddy? Marami siyang trabaho sa kumpanya. Ikaw at Mami maglaro ka kasama si Lola. Sige. Umalis muna ako, ha? Araw ko ngayon ng kaarawan. Sino man sa inyo ang magpapasaya sa akin? Mamayang gabi, bibigyan ko pa kayo ng dagdag na ulam. Toto, maestro, halika, halika. Imamasahe kita sa hita. Mama Ang, magmamasahe ng likod mo. Ibabalat kitang mansanas, Jiang Xiaohuo. Gusto ko ng french fries. Si, Gusto kong manood ng Naruto. Sige, pwede. may iba pa. Gusto kong maglaro. Laro. Hoy, nasaan si Papa? Sige na, maglalaro muna ako. Ang kontratang ito ay kontrata na mahigit sa 100 bilyon. Siguradong pinahahalagahan ito ni Jiang Jingchuan. Ang mangkok na ito ng Tang Li Jianxue ay dapat gawa yun ng batang yun. Kung itong Tang Li Jianxue ay makakagiba sa kontratang ito. Hindi ba? Iyon. Sino gumawa nito? Bakit basa lahat ng gamit? Anong nangyari? Sino ang gumawa nito? Ito ay kontrata ng Jiang Group at Qing Group. Isang kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Ito, Tang Li
Tianxue, hindi ba si Jiang Xiaohuo ito? Jiang Xiaohuo. Tingnan mo ang ginawa mo. Ito ay kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Alam mo ba yan? Tingnan mo ang ginawa mo. Ito ay kontrata na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Alam mo ba yan? Papa, hindi ako. Sabi mo pa naman hindi. Siguradong ikaw yan. Palaging naglalaro ng games. Dali-daling iniwan at inihagis lang. Wala kang inisip na kahit ano, hindi ka man lang tumingin kung may nakapatong may mahahalagang bagay doon. Jiang Jingchuan. Bata naman. Naglalaro lang. Normal lang. Kaliwat kanan ang kalikutan ng bata. Kapag nagkamali sila, dapat maintindihan din natin. Narinig ko may mga batang gustong maglaro ng games. Naantala dahil sa laro. At pati na rin, gusto nilang ilagay ang sarili nila sa laro. Nagto-top up ka lang ng sobra sa game. Oo nga. Isang gabi lang nakagastos ka na ng higit 200,000 pa. Mas nakakagulat pa. Binigyan pa ng lalaking streamer sa game ng mga regalo na umaabot sa 1,000,000. May ganun talaga? Dati, akala ko masyadong matapang si Xiao Cheng sa mga sinabi niya. Pero ngayon, tama pala siya sa lahat ng sinabi niya. Hindi dapat sobrang pagsuyo sa mga bata. Bawal na siyang maglaro ng game. I-confiscate ko ang phone niya. Pagtanda mo na lang nating pag-usapan. Papa, hindi ako naglalaro ng game para pabayaan ang mga responsibilidad ko. Hindi rin ako nagtotop up sa laro. At lalong hindi binigyan ng regalo ang lalaking streamer. Bukod pa rito, naalala kong iniladay ko ang Tangli Jianxue sa mesa. At tiningnan ko pa, walang naging problema. At walang anumang bagay na nabasa. Mag-isip-isip ka muna. Kuya Jingchuan, pumunta ako ngayon para sa isang napakahalagang bagay na sabihin sa'yo. Bayad! Anong kailangan mong sabihin? Mabilis lang. Kuya, lumabas ng DNA report. Si Jiang Xiaohuo ay hindi mo anak na biological. Ano? Baka nagkamali lang si Xiao Cheng? 8. DNA test report to E. Paano pa magkakamali? Kuya Jingchuan, nahanap ko na ang tunay mong anak na babae. Nasaan siya? Nasa Didu. Dalhin mo ako para makita siya. Bilis! Bilis! Jingchuan, siguraduhin mo muna bago ka pumunta. Hindi pa ako sinisigawan ni Papa. Na yun, hindi pa nagtatanong. Akala agad niya ako ang pumasok sa kontrata niya. At saka, nakahanap na siya ng kanyang tunay na anak. Baka hindi na niya ako mamahalin at papalaguin ulit. Wala nang magagawa si Xiaohuo kundi bumalik kay Papa. Sigurado ka lang na naglalaro ng video game. Mabilis kang naglagay ng gamit. At walang pakialam sa paligid. Hindi mo pa nga napapansin ang mahalagang bagay na nakalagay sa tabi. Ang mahalagang bagay na nakalagay sa tabi. Jingchuan, nahanap ko na ang tunay mong anak na babae. Bilis, samahan mo ako makita siya. Mabilis! Jingchuan, nahanap ko na ang tunay mong anak na babae. Bilis, samahan mo ako makita siya. Mabilis! Xiaohuo. Nasaan na siya? Xiaohuo? Hello, Jingchuan. Anong nangyari kay Xiao Sue? Umalis si Xiaohuo sa bahay. Ano? Jingchuan, umalis si Xiaohuo sa bahay. Ano? Isang liham lang ang naiwan niya. Hindi niya dinala ang tsokolate at cellphone na ibinigay ko. Ano ang nasa liham niya? Kukunang litrato at ipapadala ko. Siguro sa nakalipas na ilang araw, nabaliwala natin si Xiaohuo. Kaya nagtampo siya at umalis. Jingchuan, kailangan kong hanapin si Xiaohuo at ipauli siya. Hindi na kailangan. Masyadong matigas ang ulo ni Xiaohuo. Kailangan kong personal pumunta para siya maibabalik sa atin. Mauna akong magpaalam.
Kuya Jingchuan, hindi ka na ba maghahanap ng iyong tunay, mga anak? Hahanapin ko muna si Xiaohuo. Saka lang ang aking anak. Hahanapin ko muna si Xiaohuo. Saka lang ang aking anak. Eight. May nangyari ba sa'yo? Ang anorexia, kumukhang nagbalik na naman. Ano? Ang iyong anorexia, hindi ba ginamot ka na ni Zhao Ho at gumaling ka na? Mayon ko lang naunlawaan. Si Xiaohuo. Ang tunay na gamot sa aking anorexia. Sa pagkawala ko sa kanya, parang pinapatalim ang puso ko. Ang tiyan ko pa'y kumukulo. Pero hindi naman biological mga anak si Xiaohuo. Hindi. Kailangan may kaugnayan sa dugo kami. Xiao Cheng, tulungan mo akong hanapin siya. Sig. 8. Pangako ko sa'yo. Mukhang kailangan kong muling tingnan ang DNA report. Mama, nandito si Jiang Xiaohuo para sa'yo. Bakit hindi gising si Mama? Dahil sobrang pinsalang nata mo niya ngayon. Natamaan ang vital spot. Dako na. Hindi! Ayaw kong iwan ako ni Mama! Sinasabi ni Papa palagi na ako daw ay may malas sa pagsasalita. Pero sa tingin ko ako ay isang batang mahinalikan ng isang anghel. Sana si Mama ay mabuhay ng mahabang panahon. Mama, ito gawa ko. Ang aking Happy Pills. Sana lagi kang masaya. Naku! Gising ng ate ko! Karaniwan siyang palaging malas magsalita, ngunit hindi ko inakala na magiging tamis siya ngayon. Jiang Xiaohuo, ikaw ang nagligtas sa akin. Mama Jiang Xiaohuo, mula ngayon, huwag na kita pagkakawalain. Jiang Xiaohuo, anak ko. Ikaw ang tunay na anak ko. Jiang Xiaohuo. Papa, mula ngayon, hindi na kita muling aakusahan ng mali. Maaari mo ba akong patawarin? Jiang Xiaohuo, matagal na niyang pinatawad ang Papa. Mabait na apo. Mula ngayon, bilang isang pamilya, hindi na tayo muling maghihiwalay. Sige! Kuya Jiang Jingchuan, dinala ko ang iyong tunay na anak na babae. Dinala na siya, miniyan-niyan. Hindi siya ang tunay kong anak. Si Jiang Xiaohuo ang tunay. Kuya Jiang, Jingchuan ang batang magnanakaw na yon. Hindi ang tunay mong anak. Si Nian ang tunay. Hindi siya ang tunay mong anak. Hindi! Si Jiang Xiaohuo ang akin. Ang tunay na anak ni Jiang Jingchuan. Kuya Jiang Jingchuan, anong kalokohan yan? Hindi ako nagsisinungaling. Hindi! Si Jiang Xiaohuo ang akin. Ang tunay na anak ni Jiang Jingchuan. Kuya Jiang Jingchuan, anong kalokohan yan? Sinasabi ko ang totoo. Si Jiang Xiaohuo ang nagligtas kay Qishui mula sa pagkawala ng gana kumain at ginawa na yon sa napakahalagang sandali. Nailigtas niya si Qishui. Siya ang anak namin ni Qishui. Ang aming tunay na anak. Jiang Jingchuan ito ay nagpapakita lang na swerte lang siya. Hindi nito pinapatunayan na siya ang iyong tunay na anak. Bukod pa rito, nasa kamay ko ang DNA. Naulat ni Nian ang DNA report ni Nian. Sapat na para patunayan na si Nian nga ang iyong tunay na anak. Gaano ka pa katagal magtatanong? Hanggang kailan mo ako kukulin? Bakit mo ako sinampal? Tapos nagpapakita ka pa rin. Ano bang ginawa mo? Hindi mo ba alam? Jiang Jingchuan, matagal na kitang gusto. Huwag kang makinig sa masamang salita. Hindi ako kailanman gumawa ng anumang bagay
na sadyang sumakit sa'yo. Mayan pa nga nandito na tayo. Bakit ayaw mo pa rin magsabi ng totoo? Sige, Xiao Cheng. Ibigay mo ang ebidensya. Ipakita mo sa kanya ang ebidensya. Specimen 1, Jiang Jingchuan. Specimen 2, Jiang Xiaohuo. Dito malinaw na nakasulat. Si Xiaohuo ay ang tunay na anak ni Jiang Jingchuan. Ano pang sasabihin mo? Kinakailangan mong gumawa ulit. Pagsusuri sa DNA. Akala mo, palihim mong pinalitan ng ulat ng DNA test. At wala nang makakaalam, di ba? Paano mo nalaman na ako ang nagpalit ng DNA report? Kung ayaw mong mahuli, huwag kang gumawa ng ganyan. Basta kang kumukuha ng bata para lokohin ako? Akala mo ba? Ako si Jiang Jingchuan ay madaling linlangin? Xiao Cheng, sabihin mo sa kapatid mong lalaki na hindi ko pinalitan ang DNA report. Sabihin mo sa kanya, hindi ko pinalitan ang DNA report. Xiao Cheng, bakit ka rin tumama sa akin? Ano ba ang dahilan ko sa tingin mo? Han Yuxin. Huwag mong isip na hindi ko alam ang mga gawain mo. Ange DNA report, pati ang kontratang 100 bilyon. Ikaw lahat ang may sablay dyan, di ba? Hindi. Hindi ba tinanggal ko na ang video na to? Bakit nandito pa rin? Akala mo wala akong backup? Sabihin ko sa'yo, lahat ng CCTV footage ay naka-cloud backup ko. Ang tinanggal mo nandun lang sa storage. Jiang Jingchuan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ginawa mo akong lokohin ng ganito. Hindi na kita mapapatawad. Ginoong Jiang, seryoso. Nagkamali ako. Hindi na mauulit. Ikulong ninyo siya. Sinasabi ko sa inyo, lahat ng CCTV, may cloud backup ako ng mga yon. Ang tinanggal mo, nandun lang sa storage. Jiang Jingchuan, nagkamali ako. Patawarin mo na ako. Ginawa mo akong lokohin ng ganito. Hindi na kita mapapatawad. Ginoong Jiang, seryoso. Nagkamali ako. Hindi na mauulit. Pangako. Ikulong ninyo siya. Jiang Xiaohuo, patawarin mo na ako. Pakiusap. Tama, Xiaohuo. Kung hihiling ka kay Ginoong Jiang, para sa akin, siguradong palalabasin niya ako. Xiaohuo. Xiaohuo. Huwag mo siyang hawakan. Bakit ko siya palalampasin? Kung nagkasala ka, dapat kang managot. Iyan ang aral na alam ng mga bata. Hindi ba? Mga matatanda, hindi ninyo naiintindihan. Tawagin ninyo ang mga tao. Hilayin ninyo siya pababa. Ayoko na siyang makita. Huwag patawarin niyo ako. Mali ako. Seryoso. Nagkamali ako. Hindi G. Jiang. Pakawalan niyo naman ako pakiusap. Palayain niyo ako. May masamang balita, Jiang. Ang kusinero ng Xingwei Hotel hindi alam kung bakit naiinis ang International Culinary Group, Zhang Baogi. Sabi niya kung walang makakatalo sa kusinero nila, tapos tayo tatanggalin sa listahan. Ano? Sabi niya kung walang makakatalo sa kusinero nila, tapos tayo tatanggalin sa listahan. Ano? Pumunta ka muna at tingnan mo. Mama. Huwag kang mag-alala. Mama, ako ang henyo na kusinero, Jiang Xiaohuo. Hindi ko hahayaang kunin nila ang restauran mo. Mahal. Ikaw maliit na bata. Paano ka naman makakatalo sa kanila? Isang internasyonal na top kusinero. Dahil may tiyang siyang na ilong ako at may matamis na sikmura. At ako ay isang genius na kusinero. Kahit na, genius ka nga. Pero mama, nag-aalala ka pa rin. Mama, kung matatalo ko sila, pwede ba pangako ka ng isang bagay? Okay. Basta si Jiang Xiaohuo kaya niya. Hindi lang isang bagay. Kahit 10 bagay pa mama, papayag ako sa'yo. Hindi, Jiang Xiaohuo. Basta mama, pumayag ka lang. Isang bagay lang ang sapat. Sige, sabihin mo na ano. Kung kaya kong talunin sila. Ngayong gabi, gusto kong matulog kasama sina papa at mama. Tayo. Okay. Mama, payag na. Ang saya! Kaya makakasama ko na si papa at si mama sa pagtulog.